Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2106-2130. Kabanata 2106. Tumanggaw si James at sinabing, nang makarating ako, ang paninirahan sa Celestial ay inalis ng ibang tao. Wala akong ideya kung nasaan ito ngayon. Panipi. Ganun ba? Tinignan ni Marcelo si James nang may pag-aalinlangan at sinabi, ang aking pagsisiyasat ay nagpapakita na ang paninirahan sa Celestial ay nagbago ng mga kamay sa sandaling napatay mo ang anak ng langit. Maaari ba talaga itong maging isang pagkakataon? Panipi. Sinulyapan siya ni James at sinabing, bakit? Sa palagay mo mayroon akong Celestial abode. Panipi. Sinabi ni Marcelo, bakit ka nagtatanggol? Hindi ako ang iyong kaaway. Kahit na nagmamay-ari ka ng Celestial Abode, mag-aalok lamang ako sa iyo ng aking pagbati. Panipi. Wala ako. Umiling-iling si James. Kailangan niyang bantayan sa lahat ng oras. Sa anumang kaso, huwag na manirahan sa bagay na ito. Binago ni Marcelo ang paksa at tinanong, narinig ko na si Magnus Quinton, ang anak ng senior ng langit, ay hinamon ka sa isang tunggalian. Plano mo bang makilala siya sa labanan? Panipi. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni James ay naging mabagsik. Makalipas ang ilang oras, tumanggaw siya ng bahagya at sinabing, wala akong pagpipilian. Kung pinahihit ni Magnus ang kanyang mga tanawin sa Wormstead, ang mga kahihinatnan ay mapapahamak. Panipi. Ngunit alam mo ba ang kanyang lakas? Alam ko. Kung gayon bakit pumunta? Wala akong pagpipilian. Bumantong hininga si James at sinabi, alam ko na ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan ko at sa kanya ay napakalaki. Gayunpaman, ako ang nag-iwas sa anak ng langit. Dahil ako ang gumawa ng problemang ito sa una, hindi ko nais na makisali ang mga inosenteng kasangkot. Panipi. Walang dapat alalahanin. Ngumiti si Marcelo at sinabi, ang ilang mga magsasaka ng lahi ng demonyo ay dumating. Tutulungan ka namin. Panipi. Naririnig ito. Lumingon si James upang tumingin sa kanya. Si Marcelo ay isang miyembro ng lahi ng demonyo at isang kaaway ng 3,000 selyadong realms. Kapag nakalantad ang pagkakakilanlan ni Marcelo, malubhang problema siya kung nagkakamali silang ipinapalagay na siya ay nasa kahots na may lahi ng demonyo. Salamat sa alok, tinalikuran ni James ang kanyang panukala. Sa ngayon, dapat niyang itago ang layo mula sa lahi ng demonyo upang maiwasan na mapanghawakan ng higit pang mga problema. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Habang pinapanood ni Marcelo ang retreating figure ni Jarnes, kiniskis niya ang kanyang ilong at nagbulong, mayroon siyang gulugad, tama. Hindi ito magiging madaling manalo sa kanya. Marahil ay sasali lang siya sa amin. Kapag nakakaranas siya ng mahusay na mga ordeal at naibak sa isang sulok. Panipi. Master. Sa sandaling umalis si James, isang tao sa isang itim na balabal ang lumitaw sa harap ni Marcelo. Ang lalaki ay may isang gwapo na mukhang lalaki sa paligid ng 180 sentimetro ang taas. Gayunpaman, tumingin siya sa halip nakakatakot dahil sa ilang hindi kilalang mga itim na marka sa kanyang mukha. Inayos ni Marcelo ang kanyang tingin kay James at tumanggaw ng bahagya, MHM. Master. Ang ilang mga demonyong realm cultivator ay dumating. Sinabi ni Marcelo, magpatuloy. Kahit na hindi marami ang dumating, ang mga dumating ay ilan sa mga pinakamalakas. Narito ba si Miles Nemo? Tanong ni Marcelo. Oo. Ang tao sa isang itim na balabal ay nagpatuloy, siya ay nasa saradong pintuan ng pagmumuni-muni sa nakalipas na ilang taon. Narinig ko na ang kanyang Yogacara ay umabot sa 3 yugto. Sa pamamagitan ng ganitong lakas, dapat siyang walang talo sa mundo. Panipi. Ang 3 yugto. Naririnig ito, natigilan si Marcelo. Tinanong niya, paano siya ihahambing kay Jace Sterling? Umiling-iling ang lalaki ng bahagya at sinabing, hindi ko pa nakita si Jace kaya hindi ko alam ang tungkol sa kanyang lakas. Gayunpaman,
Naalala ko na ang lakas ni Jace ay lumampas sa lakas ng Miles, maraming taon na ang nakalilipas. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2107. Matapos niyang makilala sina Cody at Marcelo, alam na ngayon ni James na higit pa at mas maraming mga tagalabas ang nakarating sa mundo. Ang ilan sa kanila ay nakarating pa sa ranggo ng mage. Kapag nahaharap sa gayong kalaban, agad siyang papatayin kahit gaano kalakas ang kanyang pisikal na lakas. Sa pagtabi ng ranggo ng mage, hindi niya maaaring talunin si Magnus. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na puso, pumasok siya sa kakahuyan na nakapaligid sa Mount Bane. Pagkatapos, natagpuan niya ang isang liblib na lugar at pumasok sa celestial na tirahan. Sa pagpasok ng celestial na tirahan, nagmadali siyang lumakad sa pangunahing gusali upang hanapin ang tool ng espiritu. Espiritu tool, nasaan si Sophie? Tanong niya. Sinabi ng tool ng espiritu, kasalukuyan siyang nagsasanay sa hukbo na iyong dinala dito. Bakit hindi ko maramdaman ang kanyang presensya? Iyon ay dahil mahina ka. Maaari kang maging master ng celestial na tirahan, ngunit maraming mga lugar na hindi mo maramdaman sa loob. Iba si Sophie. Bagaman hindi siya master ng celestial abode, ang yumaong Emperor Jabari ay nagbigay sa kanya ng maraming mga espesyal na prerogatives. Kaya, maaari siyang magpasok ng ilang mga rehiyon na ipinagbabawal mo. Panipi. Mabilis, ipaalam kay Sophie na mayroon akong negosyo sa kanya, sabi ni James. Anong negosyo? Sa sandaling natapos ni James ang kanyang pangungusap, isang batang dalaga ang lumitaw sa harap niya at giggled. Bakit ka nagmamadali? May nangyari ba sa labas? Panipi. Sophie, kailangan mong tulungan ako sa oras na ito. Humihikbi si James. Mayroong isang tunay na makapangyarihang tao sa labas na nais makipaglaban sa kamatayan kasama ko. Wala akong pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang hamon. Baka mawala ko ang buhay ko. Panipi. Tinanong ni Sophie, ano ang nangyayari? Huminahon sa ngayon, tama. Panipi. Huminga ng malalim si James at isinalaysay ang kadena ng mga kaganapan na nagbukas mula sa kanyang sama ng loob laban sa anak ng langit, na ang kamatayan ay nagdulot ng hitsura ni Magnus Quinton sa Earth, sa labis na lakas ni Magnus. Naririnig ito, ang ekspresyon ni Sophie ay naging mabagsik. Isang walang kamatayang pag-akyat sa ikatlong hagdanan, ngayon, komplikado ito. Tiningnan niya si James at sinabing, ang iyong ranggo ay masyadong mababa sa ngayon, at ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan mo at Magnus ay masyadong mahusay. Wala akong magagawa upang makatulong. Kahit nalinangin mo sa loob ng silid ng oras sa loob ng isang linggo, maaabot mo lamang ang ranggo ng Herculean. Hindi ka tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanya. Panipi. Ano ang dapat kong gawin, kung gayon? Tiningnan siya ni James at sinabing, Sophie, uupo ka ba sa tabi ng mga gilid at pinapanood akong pumatay? Bumantong hininga si Sophie, ngunit hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Bakit hindi ka magtago sa loob ng celestial na tirahan at linangin sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo? Marahil ay maaaring tumayo ka ng isang pagkakataon noon. Panipi. Walang paraan. Tinanggihan ito agad ni James. Dekada. Wala siyang isang buwan. Bukod, ang Earth ay magiging mga lugar ng pagkasira sa oras na siya ay nagtatanim. Marahil ang selyo ay darating, at ang 3,000 mundo ay pinagsama sa lupa, na nagdudulot ng pagkawasak ng mga lupa. Anong punto ang naroon kung siya ay nagtago lamang sa loob ng celestial na tirahan? Wala bang ibang paraan? Tumingin si James kay Sophie. Naniniwala siya na siya ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, matagal na siyang nabuhay. Maaari rin siyang tumayo ng isang pagkakataon laban sa mga Grand Patriarch ng ilang makapangyarihang mga paksayon ng Orthodox sa loob ng mga selyadong larangan. Dahil sinabi sa kanya ni Cody na ang mga Grand Patriarch na ito ay nasa paligid ng ranggo ng sambong, dapat na rin naabot ni Sophie ang ranggo na iyon. Hinaplos ni Sophie ang kanyang baba, pensive. Gayunpaman, kahit gaano kahirap ang kanyang pag-isipan, hindi niya maiisip ang isang paraan. Sa sandaling iyon, sinabi ng tool ng espiritu, mayroon akong isang plano na maaaring gumana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2108. Ha! Tumingin sa kanya sina James at Sophie. Ang tool ng espiritu ay nagpatuloy, matagal na,
ang yumaong Emperor Jabari ay nanalo ng isang mapagpipilian kasama ang Grand Patriarch ng lahi ng banal na ape at nakakuha ng isang malakas na pamamaraan ng paglilinang. Matapos linangin ito, nakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan. Sacrilegious Ascension. Bulalas ni Sophie at tinanong, ang tol ng espiritu, tinutukoy mo ba ang hindi ka nais-nais na pag-akyat? Ang tol ng espiritu ay may isang ngiti, talaga. Nababaluktot si James. Hindi niya maintindihan kung ano ang hindi ka nais-nais na pag-akyat. Tumingin siya kay Sophie na nagtaka at nagtanong, Sophie, ano ang hindi ka nais-nais na pag-akyat? Hindi mo magagawang linangin ang pag-akyat sa limitadong oras na mayroon ka. Bakit hindi mo hilingin kay Magnus na ipagpaliban ang labanan sa loob ng 1 buwan? Magkakaroon ka ng sapat na oras noon. Para sa bawat araw na pumasa sa labas ng mundo, 3 buwan ang pumasa sa silid ng oras. Nangangahulugan ito na ang 1 buwan sa labas ng mundo ay halos 70 buwan sa silid ng oras. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng sapat na oras upang madagdagan ang iyong lakas. Panipi. Naririnig ito, sinabi ni James, susubukan ko ito. Bagaman hindi siya sigurado na ipagpaliban ni Magnus ang labanan, ito ang tanging magagamit na pagpipilian na naiwan. Iniwan niya ang celestial na tirahan at lumitaw sa mga saklaw ng bundok ng Mount Bane. Pagkatapos, tumungo siya sa Bane City. Narito ba si Magnus? Nakatayo sa mga pintuang bayan ng Bane City, ginamit ni James ang kanyang tunay na enerhiya at pinalaki ang kanyang tinig. Di nagtagal, lumitaw ang ilang mga magsasaka. Alam ni James ang ilan sa kanila, nakasama sina Cody at Marcelo. Si Magnus ay nangunguna. Nakasuot ng isang binubuo na ekspresyon sa kanyang mukha, tiningnan niya si James at sinabi ng malamig, binigyan kita ng 7 araw upang maghanda, James, ngunit tila may nais kang kamatayan. Ngumiti si James, hindi ka nagkakaintindihan, Magnus. Hindi ako narito upang labanan ka. Narito ako upang magtanong, ipagpaliban ang labanan sa 1 buwan. Panipi. 1 buwan. Nag-furrow si Magnus ng kilay niya. Ikaw na. Madali na sinabi ni James, hindi ka ba nito dapat abalahin, di ba? Upang maging matapat sa iyo, alam kong matatalo ako sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit inaasahan kong hindi ka magiging mahirap para sa aking mga tao. Bukod, kailangan ko ng oras upang alagaan ang mga bagay, at 7 araw ay masyadong maikli. Sana maibigay mo sa akin ang 1 buwan. Panipi. Nagpapakumbaba si James bago si Magnus. Sa kanyang opinyon, ang mas nakakagulat na siya ay lumitaw ngayon, mas mataas ang mga pagkakataon ni Magnus na sumasang-ayon sa kanyang kahilingan. Siya ay may pananalig kay Sophie. Sa loob lamang ng 1 buwan, maaabot niya ang isang ranggo kung saan maaari siyang tumayo laban kay Magnus. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan, sabi ni Magnus. Yamang nagpakumbaba si James sa harap niya. Hindi sa banggitin maraming mga magsasaka mula sa iba pang mga selyadong realms na nakatitig sa kanya, siya ay ikon-atla dahil sa hindi sumasang-ayon sa kahilingan ni James. Salamat, sabi ni James. Tiyak na narito ako sa 1 buwan mamaya para sa labanan. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Nakatayo sa karamihan ng tao, pinukpok ni Marcelo ang kanyang mga kilay at nagbulong, ano ang impyerno niya? Sa palagay ba niya maaari niyang matalo si Magnus pagkatapos ng 1 buwan? Panipi. Hindi naniniwala si Marcelo na maaaring linangin ni James na mabilis sa isang maikling oras. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang nasa isip ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2100. Nagawa ni James na masecure ang 1 buwan ng paglilinang sa silid ng oras, nakatumbas ng 7.5 taon sa labas ng mundo. Matapos makuha ang pangako ni Magnus, iniwan ni James ang Bane City at pumasok sa Mount Bane. Matapos makahanap ng isang liblib na lugar at pag-scan ng kanyang paligid upang matiyak na walang sino mang sumailalim sa kanya, tinanggal niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Pagkatapos, itinapon niya ang singsing sa lupa, na agad na naging isang bahay ang laki ng isang kamao. Sa isang instant, nawala siya at pumasok sa celestial na tirahan. Matapos ipasok ang celestial na tirahan, ang laki ng bahay ay may sukat muli at inilibing ang sarili sa ilalim ng lupa. Kahit na ang mga dumadaan sa pamamagitan ng hindi matuklasan ang celestial na tirahan.
Agad na tumungo si James sa mansyon ng Lord at hinanap si Sophie. Paano ito napunta? Tiningnan ni Sophie si James at tinanong, ipinagpaliban ba ni Magnus ang labanan? MHM. Tumango si James at sinabing, oo, ginawa niya. Mabuti, sundan mo ako. Panipi. Tumungo sina Sophie at James sa silid ng oras. Ang patio ng oras ng silid ay puno ng iba pang mga magsasaka. Lahat sila ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa at nagtatanim ng tame time. Si Sophie ay napunta sa mahusay na haba sa pamamagitan ng pag-aagaw ng mahiwagang berry ng celestial na tirahan para sa kanila na kumonsumo ng inner order upang madagdagan ang kanilang lakas. Tulad nito, sila ay naging mas malakas sa isang mabilis na bilis. Dragon King. Sa sandaling lumitaw si James, ang mga sundalo sa loob ng oras ng silid ay agad na tumayo na binati siya ng magalang. Pataas at, inutusan ni Sophie, sige ngayon, dapat mong iwanan ang oras ng silid at linangin sa labas. Si James ay papasok sa isang closed-door meditation sa loob ng ilang oras. Panipi. Naunawaan. Madaling umalis ang mga sundalo. Di nagtagal, sina James at Sophie lamang ang nanatili. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, habang si Sophie ay nakaupo sa tapat niya. Sinabi niya, ilalarawan ko ngayon sandali ang mga bagay na kailangan mong gawin sa susunod na 7.5 taon sa silid ng oras. MHM. Tumango si James at sinabing, mangyaring magpatuloy. Nagpatuloy si Sophie, payagan akong ipaliwanag ang higit patungkol sa pamamaraan ng paglilinang na iyong malilinang. Tinutukoy mo ba ang pag-akyat ng sakripisyo? Tanong ni James. Oo, tumango si Sophie. Nang marinig niya ito, naiintriga si James. Ipinagpatuloy niya, ang pag-akyat ng sakripisyo ay isang pirma na kasanayan sa martial art ng primordial divine ape race. Ang yumaong Emperor Jabari ay pinamamahalaang upang makuha ito pagkatapos ng pagpunta sa mahusay na haba. Mayroong isang kinakailangan para sa pamamaraang ito ng paglilinang. Kailangan mong magkaroon ng sapat na malakas na pisikal na katawan. Matapos siyang magsalita, sinulyapan niya si James. Ang iyong pisikal na katawan ay natatangi, kaya maaari kang maging kwalipikado upang linangin ang pag-akyat sa pag-akyat. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang iyong mga pisikal na kakayahan ay hindi pa maabot ang minimum na kinakailangan. Habang ikaw ay nasa silid ng oras, gawin ang iyong makakaya upang madagdagan ang iyong ranggo at pisikal na lakas. Ang iyong ranggo ay kailangang hindi bababa sa Herculean, at ang iyong pisikal na lakas ay kailangang hindi bababa sa walang kamatayang ranggo ng pag-akyat. Panipi. Naririnig ito, pinaihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, kung ang aking pisikal na lakas ay nasa walang kamatayang ranggo ng pag-akyat, hindi ako matatalo ni Magnus kahit na hindi ko malilinang ang pag-akyat ng walang kamali-mali. Ano ang alam mo? Sinaway siya ni Sophie. Ito ay isang walang talo na kasanayan sa martial art. Makakakuha ka ng napakalaking benepisyo mula sa paglilinang nito at talunin ang mga kalaban na isang buong ranggo na mas mataas kaysa sa iyo sa walang oras. Panipi. Sige, kung gayon. Tumango si James. Sa kanya, ang hindi kanais-nais na pag-akyat ay hindi isang bagay na prioridad. Ang kanyang ranggo ay maaaring maabot ang Magnus sa oras na matapos niya ang paglilinang. 3 buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2110. Sinabi ni Sophie, bibigyan kita ng 3 taon upang linangin ang iyong pisikal na katawan at dagdagan ang iyong ranggo. Tulad ng para sa nalalabi ng iyong oras dito, malilinang mo ang pag-akyat ng sakripisyo. Panipi. Oo naman. Tumango si James. Malakas si Sophie, kaya't sinunod niya ang kanyang mga nais. Dapat kang magsimula muna. Pupunta ako sa iyo ng ilang mga espiritual na berry. Panipi. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya. Samantala, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa lupa at nagsimulang magtanim. Ang pagkatalizing ng kanyang pamamaraan ng paglilinang, ang Empyrean na espiritual na enerhiya ng buong celestial na tirahan ay natipon sa isang lugar. Pagkatapos, pinasok nila ang katawan ni James, na pinino ang mga ito sa purong anyo ng enerhiya. Di nagtagal, bumalik si Sophie na may kaunting mga berry na naglalaman ng enerhiya na espiritual na Empyrean. Ang bawat isa sa kanila ay mas malaki sa enerhiya kaysa sa mga pilak na berry na mayroon si James. Sa mga salita ni Sophie,
ang mga berry na ito ay itinuturing na ikalimang ranggo na berry, tama lang para kay James. Nalaman din ni James na ang Empyrean berries ay may isang sistema ng pagraranggo. Matapos ang ika-9 na ranggo, ang mga espiritual na berry ay magiging mga celestial berry, ang pinakamataas na ranggo ng mga berry ng lahat. Ang mga unang ranggo ng berry ay ang pinakamababang kalidad. Samantala, ang mga Empyrean berries na lumitaw sa mundo ay halos mga espiritual na berry sa ilalim ng ika-5 ranggo. Kahit na ang ika-5 ranggo na berry ay itinuturing na mataas na kalidad dahil ang karamihan sa kanila ay karaniwang mga first ranggo o pangalawang ranggo. Ang mga espiritual na berry ng una at pangalawang ranggo ay pinakaangkop para sa mga hindi pa tumawid sa supernatural na ranggo. Kaya, hindi pinigilan ni James ngunit sa halip ay nagsimulang magmunching sa mga berry. Di nagtagal, matapos ang pagtatapos ng isang berry, sinimulan niya itong pinuhin. Ang enerhiya ng espiritual na Empyrean sa loob ng mga berry ay sobrang marilag, at ang mga pores ni James sa buong katawan ay nagsimulang kumikinang ng isang kumikinang na ilaw. Si James ay nasa rurok na ng ika-8 panloob na gate ng supernatural. Di nagtagal, maabot niya ang ika-9 na panloob na gate. Upang patatagin ang kanyang ranggo, kailangan niyang sugpuin ang kanyang ranggo at ang kanyang tunay na enerhiya. Unti-unti, ang kanyang tunay na enerhiya ay nagsimulang maging purer at mas puro. Matapos ang isang buwan na pagsugpo, hindi na mapigilan ang kanyang tunay na enerhiya, madali siyang tumawid sa ika-9 na gate ng panloob. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng Empyrean mula sa mga espiritual na berry upang madagdagan ang kanyang tunay na enerhiya. Hanggat mayroon siyang sapat na espiritual na mga berry, ang kanyang tunay na enerhiya ay tataas ng mga lips at hangganan. Sa loob lamang ng isang buwan, naabot niya ang ranggo ng supernatural na pagkumpleto. Matapos maabot ang ranggo, gayunpaman, muli niyang pinigilan ang kanyang ranggo at tunay na enerhiya. Sa oras na ito, nagpatuloy siya ng 3 buwan. Matapos ang 3 buwan, gumawa siya ng isang tagumpay sa ranggo ng Herculean. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa sa loob ng silid ng oras habang ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang malakas na aura. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay kasing liwanag ng isang balahibo, at naramdaman niya na nakamit niya ang kawalang kamatayan. Ay ito ba ang ranggo ng Herculean? Tumayo si James at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Habang siya ay nagkatalyze ng tunay na enerhiya, isang tiwala ng ngiti ang sumiksik sa kanyang mukha bilang malakas na enerhiya na bumagsak sa buong katawan niya. Hindi masama, dumating ang tinig ni Sophie. Ang iyong ranggo ay nagpapatatag ngayon at nakarating sa pagiging perpekto, at hindi ka na makakasama sa mga nasa katulad na ranggo. Dahil ikaw ay isang Herculean ngayon, hindi na kailangang dagdagan ang iyong ranggo. Sa ngayon, subukang madagdagan ang iyong pisikal na lakas bilang paghahanda sa pag-akyat ng hindi ka nais-nais. Panipi. Kinolekta ni James ang kanyang sarili at tumango, nakuha ito. Tulad ng pagtango niya, isang nakakatakot na presyon ang bumagsak mula sa itaas. Sa ilalim ng labis na presyon, yumuko ang kanyang katawan, at ang mga buto sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-crack. Hindi makatiis ang presyon, ang kanyang balat ay nagsimulang mapunit. Bumagsak siya sa lupa at sumigaw, "Ano ang impyerno, Sophie? Hindi bababa sa hayaan mo akong ihanda ang aking sarili." Panipi. Si Sophie, na nakatayo sa tabi niya, ay giggled. Alam ko na mayroon kang hindi kapani-pani walang mga nakapagpapalakas na kakayahan. Ang pressure na ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo. Bukod, ang iyong pisikal na lakas ay maaari lamang lumago sa ilalim ng presyon. Magtrabaho ng husto, nagpapasaya ako sa iyo. Inaasahan kong makita kung gaano kalakas ang isang tao pagkatapos ng paglilinang ng sakripisyo ng pag-akyat. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2111. Nagawa ni Sophie na madagdagan ang spatial pressure sa silid ng oras. Kahit na si James ay isang Herculean at may malaking pisikal na lakas, hindi niya makatiis ang presyon. Ang kanyang katawan ay maaaring automatikong mapasigla sa kanyang sarili, ngunit sinasadya niyang pigilan ang demonyong enerhiya sa loob niya upang maiwasan itong pagalingin ang kanyang katawan. Nais niyang gamitin ang Novery Golden Body CD upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Kaya, sa isang banda,
pinigilan niya ang kanyang enerhiya na demonyo, at pinalaki ang Nothneri Golden CD sa kabilang linya. Ang enerhiya ng espiritual na Empyrean ay pumasok sa kanyang katawan at kumalat sa buong kanyang mga organo, na nagpapagaling sa kanyang malubhang na sugatan na katawan. Habang nakabawi ang kanyang mga pinsala, nadagdagan din ang kanyang pisikal na lakas. Ito ay isang specialty ng Nothneri Golden Body CD. Sa bawat oras na siya ay nakabawi, ang kanyang pisikal na lakas ay tataas. Sa asensya, ang kanyang lakas ay tataas lamang hanggat hindi siya napatay sa isang solong welga. Nang madama ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas, pinuri siya ni Sophie, hindi ko alam na nagsasagawa ka ng gayong mahiwagang pamamaraan ng paglilinang. Gamit ito, magkakaroon ka ng mas madaling oras na madaragdagan ang iyong pisikal na lakas sa isang maikling panahon. Lumilitaw na kailangan kong palakasin ang spatial pressure. Panipi. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang braso, at ang mga mahiwagang simbolo ay lumitaw sa kanyang daliri. Ang mga simbolo ay lumayo sa hangin at nawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon, maramdaman ni James ang pagtaas ng spatial pressure. Tulad ng halos hindi niya matiis ang nakaraang spatial pressure, siya ay ganap na nasobrahan ng bagong spatial pressure, na pinipigilan siyang huminga ng normal. Ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang mapunit, at ang kanyang mga buto ay nagsimulang mag-crack bilang isang sobrang sakit na kumalat sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Huminga siya ng malalim at pinalaki ang nobelang gintong katawan na si CD, na ginagamit ang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang upang mapangalagaan at mapasigla ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, inulit ng proseso ang sarili. Si James ay nagsimula lamang sa isang mahirap na paglalakbay ng paglilinang sa silid ng oras. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak at napunit ng paulit-ulit. Habang ito ay muling nabubuhay, lumagon din ang kanyang pisikal na lakas. Di nagtagal, si James ay gumugol ng 3 taon sa silid ng oras. Sa nagdaang 3 taon, tiniis niya ang labis na pagpapahirap. Sapat na iyon, dumating ang tinig ni Sophie habang hamupa ang spatial pressure. Habang nawala ang spatial pressure, nawalan ng kontrol ang kanyang katawan at lumipad sa kalangitan. Nagmamadali, pinalaki niya ang tunay na enerhiya at nakarating sa lupa. Tiningnan ni Sophie si James at pinuri siya, kahit na ang proseso ng paglilinang ay malupit, sa halip epektibo, upang sabihin ang hindi bababasa. Sa loob ng ilang maikling taon, ang iyong pisikal na lakas ay umabot sa ika-5 layer ng ranggo ng Herculean. Kahit na ang iyong kalaban ay lumabas, baka hindi kanya mapinsala. Panipi. Natigilan si Sophie sa pagtitiyaga ni James. Wala nang ibang nagtitiis sa gayong malupit na proseso ng paglilinang. Gayunman, pinamamahalaang ni James ang sakit sa loob ng maraming taon. Maliwanag ang mga resulta. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming mga magsasaka ang nagtatanim ng kanilang mga pisikal na katawan. Ngayon, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2112. Susunod, tuturuan kita ng hindi ka nais-nais na pag-akyat. Sinasabi iyon, itinaas ni Sophie ang kanyang daliri. Pagkatapos, isang puting ilaw na materyal sa hangin at pumasok sa isip ni James. Sa sandaling iyon, isang tonelada ng impormasyon ang nagbaha sa kanyang isipan. Lahat ng natanggap niya ay nauugnay sa hindi ka nais-nais na pag-akyat. Kaagad, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa at natanggap ang impormasyon na ipinadala sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, lubos niyang naintindihan ang pamamaraan ng paglilinang. Natigilan, sinabi niya, ito ay simpleng hindi makapaniwala. Nagulat, hindi ba? Ngumiti si Sophie at sinabi, ito ang pirma ng martial art na kasanayan ng banal na lahi ng ape na kung saan ang yumaong Emperor Jabari ay napunta sa mahusay na haba upang makuha. Kapag nilinang, maaari mong gamitin ito ng buong buhay. Panipi. Matapos ang paunang pagkabigla, nakolekta ni James ang kanyang sarili. Bagaman ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi makapaniwala, malapit na imposible na linangin. Sa sandaling nagsagawa siya ng masamang pag-akyat, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki sa isang maikling oras. Pagkatapos nito, may kakayahang labanan ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay napakahirap na linangin.
Mayroong 33 vertebrae sa katawan ng tao, 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 sacrum, at 4 na caudal vertebrae. Samantala, ang unang hakbang ng pag-akyat ng sakripisyo ay upang masira ang lahat ng 33 vertebrae ng katawan ng tao at gumamit ng lakas ng pag-akyat upang muling maibalik ang vertebra. Ang bawat vertebra na sinira niya ay ma-raise up. Kapag ang lahat ng 33 vertebra ay nasira, ang kanyang katawan ay pagsamahin sa langit at lupa, na pinapayagan siyang makamit ang napakalaking kapangyarihan. Matapos malaman ang proseso ng paglilinang, nabigo si James. Sophie, hindi ba ito ang pamamaraang ito ng paglilinang? Panipi. Tumanggo si Sophie at sinabing, alam ko na ang masamang pag-akyat ay malapit na imposible upang magsanay. Bukod dito, dapat mong tandaan na ang mga ordinaryong tao ay hindi kahit na kwalipikado upang linangin pa rin ito. Tanging ang lahi ng banal na ape na may walang talo na pisikal na kakayahan ang may kakayahang linangin ito. Gayunpaman, dahil ang iyong katawan ay nabuo ng demonyong lotus, may karapatan kang gawin ito. Ang mga ordinaryong tao ay malulutong sa sandaling masira ang kanilang gulugad. Gayunpaman, ikaw ay naiiba. Hindi ka mamamatay kahit na ang iyong gulugad ay nasnap sa kalahati. Subukan ito kung hindi ka naniniwala sa akin. Siya giggled. Napuno ng consternation si James. Gayunpaman, ang hindi kanais-nais na pag-akyat ay kaimahimala. Kapag nilinang, makakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan. Hindi alintana, nababahala siya na hindi niya matiis ang sobrang sakit na dulot ng kanyang mga buto na masira. Ang pag-aalala sa kanyang pag-aalala, sinabi ni Sophie na nakangiting, huwag kang mag-alala, alam kong magagawa mo ito. Ibig kong sabihin, kailangan mo lamang masira ang iyong gulugad at i-reshape ito gamit ang kapangyarihan ng kalikasan. Ikaw lamang ang nagtataglay ng demonyong katawan ang makakamit nito. Panipi. Hinikayat siya ni Sophie. Hindi mo ba nais na talunin ang Magnus? Hindi mo siya matatalo sa iyong kasalukuyang lakas. Magkakaroon ka lamang ng pagkakataon na gawin ito pagkatapos mong linangin ang sakripisyo ng pag-akyat 11. Nang maalalahanan ng lupa ng estado ay nasa loob, pinatibay ni James ang kanyang pagpapasya at tumanggo ng marahas, na nagsasabing, gagawin ko ang aking makakaya. Naupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa at sinubukan na makakuha ng pananaw sa hindi kanais-nais na pag-akyat. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pananaw ay ang unang hakbang patungo sa paglilinang. Bagaman hindi nagsasanay si Sophie sa pag-akyat ng sakripisyo, pinagkadalubhasaan na niya ang pamamaraan ng paglilinang. Dahil dito, matiyag ang ipinaliwanag niya kay James ang mga bahagi na nalilito niya. Sa mata ng isang mata, 3 buwan ang lumipas. Sa nakalipas na 3 buwan, lubos na naintindihan ni James ang pag-akyat ng sakripisyo. Ang unang hakbang ay hindi upang masira ang kanyang gulugad ngunit sa halip na linangin ang kanyang reservoir ng enerhiya. Kailangan niyang mag-ukit ng isang lugar ng imbakan para sa totoong enerhiya sa loob ng mga puntos ng acupuncture ng kanyang katawan upang mapadali ang walang katapusang siklo ng totoong enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2113. Ang proseso ay sa halip komplikado. James, dahil ganap mong pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng paglilinang ng sakripisyo. Pag-akyat, dapat kang mag-ukit ng isang lugar upang mag-imbak ng tunay na enerhiya sa loob ng iyong mga puntos ng acupuncture. Kudlit. MHM. Tumanggo si James. Nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa, napansin niya ang mga insides ng kanyang katawan at pinalaki ang tunay na enerhiya, na dinadala ang mga ito sa isang acupuncture point. Pagkatapos, inukit niya ang isang lugar sa loob ng acupuncture point, kung saan ang kanyang tunay na enerhiya ay nakompress sa isang maliit na tuldok. Gayunpaman, dahil ang tunay na enerhiya ay nakompress sa limitasyon nito, nawalan ng kontrol si James, na nagiging sanhi ng pagsabog ng tunay na enerhiya. Bumagsak siya sa lupa, at isang bahagi ng kanyang braso ang sumabog. Ang iba pang mga magsasaka ay patay kaagad, ngunit hindi si James. Wala ito sa kanya. Habang ang enerhiya ng demonyo ay kumalat sa buong katawan niya, ang mga pinsala sa kanyang braso ay agad na nakabawi. Huwag magmadali ng mga bagay, dahan-dahan. Alam ko na mahirap ito sa simula.
Kapag nagtagumpay ka sa paglikha ng ilang puwang, mas madali lamang ito mula doon. Panipi. Inalok sa kanya ni Sophie ang ilang mga salita ng paghihikayat. Tumayo si James nang may malaking kahirapan at tinangka pa. Sa oras na ito, pinili niya ang isang acupuncture point sa kanyang tiyan. Dinala niya ang tunay na enerhiya sa punto ng acupuncture at nakompress ito sa limitasyon nito hanggang sa maging isang maliit na tuldok na naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang hindi pangkaraniwang puwang ang lumitaw sa loob ng tuldok. Pinapanood ni Sophie ang bawat kilos ni James. Sa sandaling iyon, inutusan niya, matatag ngayon. Catalyze ang tunay na enerhiya at ilipat ang mga ito sa kalawakan. Panipi. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Ang tunay na enerhiya mula sa buong katawan ay pumasok sa kanyang acupuncture point at pinatibay ang puwang. Nagtagumpay siya. Di nagtagal, isang espesyal na puwang ang lumitaw sa acupuncture point sa kanyang tiyan. Bagaman ito lamang ang laki ng isang kamao, maaari siyang mag-imbak ng isang malaking halaga ng tunay na enerhiya sa loob nito. Hindi masama. Ngayon, hanggang sa susunod, pinuri siya ni Sophie. Huminga ng malalim si James at nagpatuloy. Minsan, magtagumpay siya. Sa mga oras, nabigo siya. Sa bawat oras na siya ay nabigo, ang kanyang acupuncture point ay sesabog, at siya ay magdurusa ng malubhang pinsala. Gayunpaman, sa bawat oras na siya ay nasugatan, ang kanyang mga sugat ay magpapagaling agad. Ito ang perpektong katawan upang linangin ang pag-akyat ng sakripisyo, pinuri siya ni Sophie. Ang katawan ni James ay hindi kapanipaniwala na kahit na siya ay naiinggit. Matapos mabaygo ng ilang beses, si James ay lumago ng pamilyar sa proseso. Gayunpaman ay nagpatuloy siya ng may pag-iingat sa ilang mga pangunahing punto. Dahil maraming mga puntos ng acupuncture sa loob ng katawan ng isang tao, kailangan lamang ni James na mag-ukit ng ilang puwang, na tinawag ni Sophie na enerhiya reservoir. Hanggat iniimbak niya ang kanyang tunay na enerhiya sa loob ng reservoir ng enerhiya, kahit na ang pinakadakilang mga magsasaka ay makakakita sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ang buong proseso ay tumagal kay James ng 3 buong buwan. Makalipas ang 3 buwan, si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa. Hindi siya naglabas ng anumang aura. Pagkatapos, bigla, ang lahat ng kanyang mga reservoir ng enerhiya ay nagbukas, at ang tunay na enerhiya sa loob ng bumagsak at kumalat sa buong kanyang mga meridian. Mabuti, ang unang hakbang ay tapos na. Dumating ang boses ni Sophie. Ngayon, simulan natin ang ikalawang hakbang, na kung saan ay ang pinakamahirap din. Huminga ng malalim si James. Dahil nakatuon na siya sa pamamaraang ito ng paglilinang, susubukan niya ito. Bukod sa sandaling linangin, makakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan. Ang mga prospect ay simpleng nakakaakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2114. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at pinalaki ang tunay na enerhiya. Kaagad, ang isang vertebrae sa loob ng kanyang katawan ay nabasag sa mga piraso. Maging si James ay hindi makatiis ng nasabing sakit na sakit. Ang kanyang ekspresyon ay nagkalat, at pinakawalan niya ang isang nakapangangilabot na hiyawan. Magtipon. Umungol siya. Ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang mga reservoir ng enerhiya ay natipon kung saan ang vertebra ay nabasag at nabuo ng isang bagong vertebra sa lugar nito. Sa sandaling iyon, si James ay nasa isang entranced na estado. Malabo, makakakita siya ng isang hindi kilalang imahe ng kanyang katawan at gulugad sa hangin. Samantala, ang hindi kilalang katawan ay dahan-daang lumipat pataas at inilagay ang sarili ng comfortable sa vertebrae na nabuo ng tunay na enerhiya. Sa sandaling iyon, lumaki ang kanyang lakas. Crack, crack, crack. Pinalaki ni James ang tunay na enerhiya at sinira ang kanyang vertebrae. Pagkatapos, ang tunay na enerhiya ay magtitipon sa loob ng kanyang katawan at bumubuo ng mga bagong vertebrae. Samantala, ang kanyang hindi kilalang katawan ay lumipat paitaas at lumitaw sa bagong nabuo na vertebrae. Ang bawat kilusan ay naging mas malakas ang kanyang aura. Di nagtagal, si James ay kumalas at nagbago ng 7 vertebrae. Sa sandaling iyon, hindi na makatiis pa, ang kanyang hindi kilalang katawan ay gumuho sa lupa. Ang hindi kilalang katawan ng kanyang ay isang estado ng pagiging
Samantala, ang kanyang orihinal na katawan ay kasalukuyang nakaupo pa rin sa isang posisyon ng lotus sa lupa. Habang ang kanyang hindi kilalang katawan ay gumuho sa lupa, ang kanyang orihinal na sarili ay nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Ang shattered vertebrae ay agad na nakuhang muli. Sa mas mababa sa 10 minuto, siya ay ganap na pinasigla. Hindi masama, sinabi ni Sophie na nakangiting, batay sa impormasyong natanggap ko, kahit na ang primordial divine ape race ay nangangailangan ng mahabang panahon upang pagalingin ang kanilang mga pinsala matapos na magsagawa ng masamang pag-akyat. Ikaw, sa kabilang banda, pinamamahala ang pagalingin ang iyong mga pinsala sa mas mababa sa 10 minuto, upang maaari mong walang hanggan ulitin ang proseso. Sa ngayon, nasa ika-8 vertebrae na. Tulad nito, mayroon kang sapat na oras upang masira at baguhin ang lahat ng 33 vertebrae. Kapag nangyari iyon, ang iyong pisikal na katawan ay magsasama sa langit at lupa, at makakakuha ka ng labis na lakas. Panipi. Sandali ang nagpahinga si James bago magpatuloy sa paglilinang. Sa oras na ito, sinira niya ang 11 sa kanyang vertebrae at binago ang mga ito gamit ang kanyang tunay na enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay malapit sa limitasyon nito. Dalhin ito ng dahan-dahan, mayroon kang sapat na oras. Ang iyong pisikal na lakas at pagpapasya ay kasing lakas ng lahi ng banal na ape. Naniniwala ako na magagawa mo ito. Panipi. Patuloy na inaalok sa kanya ni Sophie ang mga salita ng paghihikayat. Nagmarcha si James, tinitiis ang sobrang sakit. 13, 14, 15, 18, 20, 25. Ang mas maraming vertebrae na kanyang nasira, mas maraming vertebrae na kailangan niya upang mag-reshape. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na katawan ay may mataas na pagbabata. Kung hindi man, hindi niya magagawang linangin ang walang talo na lagda ng martial art na ito. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa silid ng oras, ang kanyang aura ay lalong lumalakas. Sa sandaling iyon, tumayo siya ng biglaan at gumawa ng isang hakbang pasulong. Kahit na ang puwang ay nagulong. Sa isang sulyap ng isang mata, naglakad siya ng 33 hakbang pasulong. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay pinagsama sa langit at lupa, at pinalabas niya ang isang nakasisindak na aura. Anong kapangyarihan? Natigilan si Sophie. Sa huli, ginawa niya ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2115. Matapos ang masidhing paglilinang, sa wakas ay sinira ni James ang lahat ng 33 vertebrae at ginamit ang kalikasan na natipon ng hindi kanais-nais na pag-akyat upang ma-reshape ang mga ito. Kapangyarihan ng pagkatapos, tumagal siya ng 33 hakbang. Lumaki ang kanyang lakas sa bawat hakbang na kinuha niya. Matapos niyang gumawa ng 33 hakbang, ang kanyang aura ay ganap na pinagsama sa langit at lupa. Sa wakas, huminga ng malalim si James. Nararapat ang kapangyarihan sa loob niya, tiwala na siya ngayon sa kanyang sariling lakas. Walang pagkakataon si Magnus laban sa akin. Sa sandaling iyon, lubos siyang tiniyak na maaari niyang talunin si Magnus. Pagkatapos, nagkalat si James ng pag-akyat ng sakripisyo. Habang ang kanyang aura ay dahan-daang kumupas, gumuho siya sa lupa. Iyon ay dahil ang vertebrae na nabuo gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nawala, samantalang ang kanyang orihinal na vertebrae ay nasira. Kaya, siya ay nakahiga lamang sa lupa na hindi gumagalaw at catalyzed na enerhiya ng demonyo, na mabilis na pinasigla ang kanyang mga pinsala. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang mga sugat ni James ay ganap na nabagong muli. Pagkatapos, sinubukan niya ulit. Muli, kinuha niya ang 33 hakbang pasulong at muling inayos ang 33 vertebrae. Matapos subukan ang ilang beses, huminto siya. Matapos ang napakaraming taon ng pagsisikap, siya ay nasa Herculean na unang layer. Samantala, ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng ika-5 layer ng Herculean. Bagaman ito ay ang lahat sa kanyang lakas, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki sa sandaling nagsagawa siya ng masamang pag-akyat. Clap, 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 pinalakpakan ni Sophie ang kanyang mga kamay. James, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko inisip na magagawa mong linangin ang pag-akyat sa sobrang pag-akyat sa isang maikling oras. Kahit na ang primordial divine ape race ay nangangailangan ng maraming taon upang linangin ang pamamaraang ito ng paglilinang.
Bukod sa bawat oras na nagsasagawa sila ng sakripisyo ng pag-akyat, kailangan nilang magpahinga ng napakatagal na oras para sa kanilang mga pinsala na mapasigla. Ikaw, sa kabilang banda, ay naiiba. Panipi. Si James na nakabawi mula sa kanyang mga pinsala sa lupa ay nagpasalamat sa kanya, salamat sa iyong tulong sa lahat ng ito habang si Sophie. Sa pamamagitan ng paraan, gaano katagal ako nagtatanim? Ilang araw ang naiwan ko hanggang sa labanan. Panipi. Sinabi ni Sophie, mayroon ka pa ring oras. Kung iniwan mo ang oras ng silid ngayon, magkakaroon ka pa rin ng 3 araw na natitira bago ang labanan. Panipi. Naririnig ito, huminga si James ng isang buntong hininga. Kalahating oras mamaya, ang kanyang shattered vertebrae ay nakabawi. Tumayo siya at sinabing, hindi ako dapat magtagal sa paninirahan sa langit. Kapag natalo ko si Magnus, babalik ako rito upang mag-alok ng pasasalamat. Panipi. Hindi na kailangan iyon, James. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang may-ari ng Jabari Celestial na tirahan. Panipi. Humajijek si Sophie. Kaya, dahil nagsusumikap ako upang gabayan ka sa iyong paglilinang at sanayin ang iyong hukbo, hindi mo ba kahit papaano ipakita sa akin ang pasasalamat? Tiningnan siya ni James sa pagkalito at tinanong, ano ang kailangan mo? Nakatulig na sinabi ni Sophie, oh, wala ito. May inskripsyon na lumalaban sa tibak sa paninirahan sa langit. Maaari ba akong tumingin dito? Panipi. Wala akong mawawala, di ba? Teka, titingnan ko lang at tingnan kung ano ang isang tunay na walang talo na hangarin ng tibak. Marahil ay makakakuha ako ng ilang pananaw dito at ibigay ang kaalaman sa iyo. Panipi. Nang marinig ito, sinabi ni James, sa kasong iyon, bibigyan kita ng pahintulot na gawin ito. Isang ngiti ang sumiksik sa mukha ni Sophie. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2116. James said, by the way, do your best to train my army. I'll be leaving everything in your hands. Tulungan mo akong lumikha ng isang walang talo na hukbo. Panipi. Nakangiting sabi ni Sophie, huwag kang mag-alala, iwanan ang lahat sa akin. Maraming mga mababang ranggo ng espiritual na mga berry sa celestial na tirahan, at lubos silang katugma sa iyong hukbo. Di nagtagal, ang isang walang talo na hukbo ay ipanganak. Panipi. Naririnig ito, madali si James. Pagkatapos, lumingon siya upang iwanan ang celestial na tirahan. Nang muling lumitaw siya, bumalik siya sa siksik, kagubatan na nakapalibot sa Mount Bane. Matapos niyang ibalik ang celestial na tirahan sa hugis ng isang singsing, iniwan niya ang kagubatan. Dahil ang labanan ay magaganap lamang sa 3 araw, hindi siya nagtungo sa Bane City. Sa halip, nagtungo siya sa isang mall sa isang kalapit na lungsod ng tao upang maghanap ng isang power bank upang singilin ang kanyang telepono. Pagkatapos, nag-login siya sa Martial Arts Forum at nag-scroll sa balita. Lumipas ang 1 buwan mula noong unang hitsura ng Black Rain. Dahil siya ay nanatili sa saradong pagmumuni-muni ng pintuan sa oras na iyon, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Matapos mag-login sa Martial Arts Forum at nag-scroll sa balita, lubos siyang natigilan. Ang itim na ulan ay nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa isang sukat na hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Habang ang itim na pag-ulan ay lumusot sa buong mundo, mayroong mga pagkabigo sa pag-crop sa buong mundo. Bukod, dahil ang lupa ay nahawahan ngayon ng mga hindi kilalang mga virus, hindi na sila angkop para sa mga layuning pang-agrikultura. Nagdulot ito ng presyo ng pagkain sa skyrocket sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi lamang iyon, ngunit humigit kumulang 300 milyong mga tao ang sumuko sa natural na sakuna. Ang mga mortuaries ay nasa buong kapasidad, at ang mga katawan ay nabulabog sa buong kalye. Sa madaling sabi, ang Earth ay nahulog sa pagkabagabag. Ang tanging bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang ay ang isang tiyak na bahagi ng populasyon ng tao ay nakabuo ng isang kaligtasan sa sakit sa virus. Pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay na-mutate, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng napakalaking kapangyarihan. Bukod, habang ang mga pamamaraan ng paglilinang ay ipinakilala sa buong mundo, ang ilang mga lupa ay naging martial artist. Kahit na mahina sila sa ngayon, pansamantala lamang ang sitwasyong ito. Sa oras, ang mga lupa ay lilito bilang isang puwersa na may bilang.
Ang mga namatay ay mahina at walang layunin. Ang mga nakaligtas lamang ang magiging tunay na mandirigma. Matapos basahin ang balita, nagbulong si James, lumilitaw na hindi maiiwasan ang kamatayan. Maaari lamang akong manalangin na ang mga lupa ay maaaring umangkop sa bagong kapaligiran. Panipi. Patuloy na nag-scroll si James sa balita. Sa nakaraang buwan, maraming mga hayop ang nag-mutate at nakakuha ng lakas na katumbas ng isang Herculean. Habang nakakuha sila ng kamalayan, nagpasya sila laban sa pag-clash sa mga tao at sa halip ay pumasok sa pristine na kagubatan upang maghanap ng providence. Siyempre, ang ilang mga mutated na hayop ay hindi nakakuha ng kamalayan at pinatay ang maraming inosenteng buhay. Sa ilalim ng pamumuno ng omniscient na Diyos, ang mga Earthlings ay naging pagkawasak ng mga mutated na hayop na ito. Bukod dito, ang darating na labanan ni James kasama si Magnus ay isang mainit na paksa din. Ang labanan na ito ay nag-aalala sa kaluwalhatian ng mga lupa. Bukod sa, kung natalo si James, marahil ay mawawalan siya ng buhay. Kapag nangyari iyon, tiyak na makakasama rin si Thea. Ang Earth ay mawawalan ng dalawa sa kanyang pinakadakilang mandirigma. Kung pinili ng mga tagalabas na hampasin ang Earth noon, ang mga Earthlings ay hindi tatayo laban sa kanila. Inaasahan kong mananalo si James. Imposible. Ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan nila ay masyadong mahusay. Walang paraan na maaaring manalo si James. Panipi. Marahil ay mayroong isang himala. Maraming nakikipag-ugnay sa forum. Nang makita ito, pinalo ni James ang kanyang mga kamao at sinabi ng may pagpapasya, hindi kita papayagan. Tatalo ako kay Magnus at ipaalam sa mga tagalabas na hindi tayo isang pushover. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2117. Ang mundo ay bumaba sa kaguluhan. Naturally, ang mga tao ay mag-aalala tungkol sa kung saan pupunta ang hinaharap. Samantala, ang mga martial artist ay lahat ay naayos sa darating na labanan sa pagitan ni James at Magnus. Ang mga magsasaka ng 3,000 selyadong mga realidad, sa kabilang banda, ay hindi gumala ngunit sa halip ay itinago ang kanilang mga sarili, naghihintay ng matyaga para sa Providence. Matapos umalis sa celestial na tirahan at binabasa ang tungkol sa sitwasyon sa mundo, huminga si James ng isang buntong hininga. Kahit na ang sitwasyon ay katakot-takot, ito ang magiging pinakamasama na makukuha nito. Susunod, pumasok siya sa Mount Bain at nakahanap ng isang liblib na lugar sa rurok ng isang bundok kung saan nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, sinimulan niya ang pag-regulate ng kanyang kalagayan bilang paghahanda sa paparating na labanan. 3 araw ang lumipas sa isang mata. Di nagtagal, dumating ang araw ng labanan. Sa madaling araw, isang tao ang naglakad palabas ng Bain City. May suot na berdeng balabal at may dalang taybak sa kanyang likuran, mahigpit siyang lumakad ng may pagpapasya. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw siya sa rurok ng isang bundok. Ang bundok na ito ay hindi nagmula sa lupa ngunit sa halip ay nagmula sa mga selyadong larangan. Sa ngayon, maraming mga bundok na tulad nito ang lumitaw sa buong Mount Bain. Ang tao ay Magnus, at ang kanyang hitsura ay lumikha ng isang pandamdam. Hindi mabilang na mga magsasaka ang sumugod sa bundok na naroroon niya. Halos lahat ng martial artist ng Earth ay dumating at nagtipon sa rurok ng isang bundok ang makapangyarihang Diyos, Langston Lafleur, Tyrese Lafleur, Sky, Thomas Caden, Simon Cabral, Jackson Cabral, Bennett Caden, Callan Maverick, at marami pang iba. Narito si Magnus. Nang makita si Magnus na nakatayo sa rurok ng isang bundok, ang ekspresyon ng omniscient deity ay naging mabagsik, at sinabi niya, nagtataka ako kung si James ay maaaring lumikha ng isang himala at talunin si Magnus. Hindi malamang. Umiling-iling si Langston ng bahagya at sinabing, kahit na inaasahan kong maaaring lumitaw si James na matagumpay, ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan nila ay masyadong mahusay. Si Magnus ay nasa 3 hagdanan ng Immortal Ascension. Hindi mahalaga kung gaano kabaliw ang bilis ng paglilinang ni James, walang paraan na mahuli niya sa loob lamang ng 1 buwan. Panipi. Si Thomas ay nagsuot ng solemn na ekspresyon. Si James ay isa sa mga pinakakilalang miyembro ng Cadence sa gitna ng kanyang mga kapantay, at siya rin ay isa sa pinakamalakas na kinatawan ng Earth. Wala siyang nais na mangyari sa kanya.
Ano ang dapat nating gawin? Gayunpaman, kahit gaano kahirap ang pag-isipan niya, hindi niya maiisip ang isang paraan. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang lumakad papunta sa kanya mula sa malayo. Ang pagsusuot ng isang itim na damit at may hawak na isang itim na taybak sa kanyang kamay, ang kanyang figure ay payat, at ang kanyang kagandahan ay hindi nagkakamali. Thea, lumakad si Thomas at tumawag sa kanya. Tumango si Thea at binati siya, Lolo. Nag-aalala, sinabi ni Thomas, Thea, ang kapalaran ni James ay nakasalalay sa iyo. Nakasuot ng isang surly expression, nagbuntong hininga si Thea at sinabi, may mga alingaw na si Magnus ay nasa ikatlong hagdanan ng Immortal Ascension. Bagaman maaari kong talunin ang mga magsasaka na nakarating lamang sa walang kamatayang yugto ng pag-akyat, hindi ako tumayo laban sa isang walang kamatayang pag-akyat sa ikatlong hagdanan. Panipi. Bagaman nilinang niya ang 4 na quadrant na sining, nalubos na madaragdagan ang kanyang lakas sa isang maikling oras sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng 4 na Holy Beast, gayunpaman siya ay masyadong mahina. Tatayo siya ng isang pagkakataon laban kay Magnus kung hindi bababa sa ika-4 na layer ng Herculean. Gayunpaman, dahil kamakailan lamang ay tumawid siya sa ranggo ng Herculean, ang 4 na quadrant na sining ay hindi magagawang mabayaran ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan. Ano ang dapat nating gawin? Kinuha ni Thomas ang kanyang kilay at tinanong, pupunta lang ba tayo sa mga gilid at panoorin na pinatay si James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2118. Sinabi ni Thea, huminahon ka, Lolo. Dapat nating obserbahan ang sitwasyon sa ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang patayin si James. Kung kinakailangan, makikialam ako upang mailigtas ang kanyang buhay kahit na hindi ako naninindigan laban kay Magnus. Panipi. Thea. Isang tinig ang nagmula sa malayo. Tumalikod si Thea at napansin na ang dalawang napakarilag na kababaihan ay naglalakad papunta sa kanya. Sila ay Cynthia at Tiara. Sa nakalipas na ilang taon, magkasama sila. Nang makita niya si Tiara, bahagyang sumimangot si Thea. Si Tiara, sa kabilang banda, ay umiwas sa kanyang tingin. Naglakad papunta si Cynthia kay Thea at binati siya. Kinolekta ni Thea ang kanyang sarili at tumango, kumusta, Cynthia? Tiyak na matagal na. Kumusta ka? Panipi. Ngumiti si Cynthia at sinabing, pati na rin ako. Nga pala, nakita mo na ba kamakailan si Maxine? Panipi. Nag-froze sandali si Thea at tinanong, Maxine. Tumango si Cynthia. Tanong ni Thea, ano ang nangyari sa kanya? Hindi pa niya nakita si Maxine kamakailan. Sinabi ni Cynthia, nawala siya ng walang bakas mga 2 o 3 taon na ang nakalilipas. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Panipi. Tanong ni Thea, nakakagulat. Ano ang ibig mong sabihin? Isinalaysay ni Cynthia ang kadena ng mga kaganapan na nagbukas. Naririnig ito, pinukpok ni Thea ang kanyang mga kilay at tinanong, sinasabi mo ba na siya ay nagpunta sa Mount Bane upang kumpirmahin para sa kanyang sarili kung buhay pa ba si James? Gayunpaman, bago makilala si James, nawala siya habang papunta siya sa Mount Bane. Panipi. Tumango si Cynthia at sinabi, tinanong ko si James tungkol dito, ngunit sinabi niya sa akin na hindi rin niya nakita si Maxine. Ito ay maaaring mga hulugan na wala siya rito sa Mount Bane. Panipi. Sinabi ni Thea, hindi ko rin alam. Pagkatapos ng lahat, nakarating ako sa sarado door na pagmumuni-muni, at bihira akong lumibot sa labas. Wala akong ideya tungkol sa kinaroroonan ni Maxine. Hanapin natin siya pagkatapos matapos ang labanan. Panipi. Sige, kung gayon. Nabalisa si Cynthia. Lumitaw na may nangyari kay Maxine. Ang mga lupa ay nagtipon at naghintay ng matyaga upang dumating si James. Sa sandaling iyon, lumitaw ang higit pang mga magsasaka mula sa mga selyadong realms. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Kabilang sa mga ito ay ilang mga nangungunang henyo, na dumating dito upang panoorin ang palabas bago lumitaw ang Providence. Ano ang nangyayari? Bakit hindi pa narito si James? Siya ba ay manok sa labas? Hindi nagpakita si James sa kabila ng hitsura ni Magnus, napakaraming mga walang pasensya na tagalabas ang nagagalit. Samantala, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa isang bato sa rurok ng isa pang bundok.
Ang mainit na sikat ng araw ay sumiksik sa pamamagitan ng kanyang balat habang siya ay nakaupo lamang doon na hindi gumagalaw. Pagkatapos, dahan-daang tumayo siya at lumitaw ang daan-daang metro sa hangin at naskan ang kanyang paligid. Nang makita ang Magnus, napagtanto niya na ang lugar ay nakikipag-usap sa mga magsasaka. Ang isang ngiti ay gumapang sa kanyang mukha, sa palagay ko kailangan kong mapabilib ang karamihan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa bundok kung saan nasa kalagitnaan ng hangin si Magnus. Sa isang sulyap ng isang mata, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Dumating na si J. James. Kawili-wili, naisipin na lilito siya ay lilito. Nagtataka akong makita kung paano lalabas ang labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2119. Ang hitsura ni James ay nagulat ng marami. Sa isipan ng mga tagalabas, naniniwala sila na hindi magpapakita si James dahil sa takot na patayin. Dumating siya sa kabila ng pag-alam na mamamatay siya. Kung gaano kagiliw-giliw, panipi. Taya ko na si James ay hindi man tatagal ng isang solong pag-ikot. Marami ang tumitingin kay James dahil ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan niya at Magnus ay napakalaking upang huwag pansinin, at walang paraan ng paglilinang na magagawang mabayaran ang kanyang kawalan ng lakas. Ang mga Earthlings ay walang masyadong pananampalataya sa kanya. Patuloy na lumapag si James sa rurok ng bundok at lumitaw ng 100 metro ang layo mula sa Magnus. Nakasuot ng isang binubuo na ekspresyon sa kanyang mukha, tiningnan niya si Magnus at sinabing, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging huli." Napangiti si Magnus at sinabi, "Hindi ko inaasahan na darating ka, James. Ngayon, lalaban tayo sa kamatayan." Panipi. Kahit na siya ay nagsasalita ng mahina, mayroong isang nagbabantang tono sa kanyang tinig. Bago umalis sa overworld, binigyan siya ng mahigpit na mga utos upang maghayganti sa kanyang disipulo sa Junior, ang anak ng langit. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi upang puksin si James. Si James ay kailangang mamatay. At makipaglaban sa kamatayan, tayo ay. Huminga ng malalim si James. Lihim siyang nagpapasalamat na pinamamahalaan niyang makuha ang paninirahan sa Celestial at tumanggap ng patnubay ni Sophie. Kung hindi man, tiyak na mawawalan siya ng buhay ngayon. Halika, papayagan kita na gumawa ng unang paglipat. Gumawa si Magnus ng isang malugod na kilos habang tinitingnan niya si James. Sa kanya, si James ay walang iba kundi isang hindi gaanong kahalagahan. Bagaman maaari niyang puksain si James sa isang mata, hindi niya ginawa ang unang paglipat. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay lumampas kay James. Kung gumawa siya ng unang paglipat, siya ay kinutya sa pagpili ng mahina. Dahil dito, ang pagpapahintulot kay James na gumawa ng unang hakbang ay isang tanda ng kumpiyansa at dignidad ng isang tao. Haha, ang pagmamataas ng Magnus ay gumawa kay James chuckle. Hindi siya gumawa ng isang paglipat ngunit sa halip ay sinabi ng malamig, "Dahil tiwala ka sa pagpatay sa akin, bakit hindi mo gawin ang unang paglipat?" Nagtataka ako. Upang makita kung gaano kalakas ang isang tao sa ikatlong hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat. Panipi. Dahil mayroon kang isang nais na kamatayan, hindi ako mapipigilan. Ang ngiti sa mukha ni Magnus ay nagyelo, at dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw siya sa harap ni James. Bago magreaksyon si James, ang kanyang dibdib ay sinaktan, at ipinadala siya na lumilipad. Matapos ang pag-crash sa maraming mga bundok, bumagsak siya ng malaki sa lupa. Boom! Tulad ng mahusay na kapangyarihan ni Magnus, ang lupa ay umiling at ang lupa ay bumagsak. Samantala, si James ay nakahiga lamang sa lupa na hindi gumagalaw. Iyon lang. Well, sinabi ko sa iyo na hindi tatagal si James ng isang solong pag-ikot. Walang punto sa panonood nito. Boring. Ang ilang mga tagalabas ay nanginginig ang kanilang mga ulo ng bahagya at lumingon upang umalis. Dahil alam na nila ang kinalabasan ng labanan, wala nang punto sa natitira dito. Ang mga Earthlings, sa kabilang banda, ay nakasuot ng mga malubhang ekspresyon. Kahit na alam nila na si James ay walang tugma para kay Magnus, kumapit sila sa pag-asa. Gayunpaman, matapos na may padala si James, nawala ang lahat ng pag-asa. Sa malayo, si Marcelo ay nakatayo sa isang walang laman na balangkas ng lupa kasama ang kanyang entourage sa likuran niya.
Nakatitig siya sa basurahan kung saan gumuho si James. Nagbulong siya, walang paraan na mahina ka. Kung hindi mo rin makatiis ng isang solong suntok, ang iyong walang talo na pisikal na katawan ay walang kabuluhan. Panipi. Tulad ng naniniwala ang lahat na nawala si James, isang malakas na aura ang biglang sumabog mula sa kinaroroonan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2120. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng espiritual na enerhiya ay nagtipon at nabuo ng isang ulap ng enerhiya. Ano ang nangyayari? Buhay ba si James? Natigilan ang lahat. Kahit na ang ilan na lumingon upang umalis ay bumalik upang panoorin ang labanan. Ang isang tao ay dahan-daang lumakad palabas ng basurahan sa ibaba. Ito ay si James. Habang siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, ang lupa ay nanginginig at ang lupa ay bumagsak. Boom! Si Magnus, sa kabilang banda, ay maaaring makaramdam ng labis na pressure na nagbabanta upang patagin siya. Hindi sinasadya, siya ay nag-staggered paatras at halos gumuho sa lupa. Nagmamadali siyang nakatalyzed ang tunay na enerhiya at pinatatag ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, gumawa ng ikatlong hakbang si James. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng espiritual na enerhiya ay nagtipon upang makabuo ng isang alon ng nakakatakot na presyon at tinadtad sa buong hangin, na patungo sa Magnus. Gayunpaman, habang sinakian ni Magnus ang kanyang sarili sa oras na ito, ang hakbang ni James ay hindi nakakaapekto sa kanya. Dahan-dahan, umakyat si James ng isang hindi nakikita na paglipad ng mga hagdan. Sa bawat hakbang na kinuha niya, tumaas ang kanyang aura, at maaaring makaramdam si Magnus ng pagtaas ng presyon sa kanyang mga balikat. Anong kasanayan sa martial art ito? Si James Sora ay tumataas. Gaano katakot? Tingnan, hindi na magtatagal si Magnus. Ang dugo ay dumadaloy sa kanyang mga labi. Panipi. Marami ang nanonood ng Magnus. Sa oras na kinuha ni James ang 33 hakbang, hindi na makatiis si Magnus sa presyon. Maaari siyang makaramdam ng labis na presyon sa kanyang mga balikat. Ang kanyang katawan ay nakaranas ng mga panloob na pinsala, at ang ilan sa kanyang mga meridian ay nawasak. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay bumagsak, at hindi mapigilan ang mga ito, sinuka niya ang isang bibig ng dugo. Sa sandaling iyon, si James ay mataas na sa hangin. Ang kanyang aura ay ganap na pinagsama sa langit at lupa. Anong pamamaraan ng paglilinang ito? Natigilan, bulalas ni Marcelo, paano nadagdagan ang kanyang lakas ng labis sa isang maikling oras? Bakit hindi ko pa naririnig ang pamamaraang ito ng paglilinang? Panipi. Si Marcelo ay nababalot, at gayon din ang mga tagalabas. Sa lugar kung saan matatagpuan ang mga lupa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Maliwanag na ngumiti si Thomas. Sinabi ko sa iyo na ang bata ay may isang bagay sa kanyang mga manggas. Napakalakas ng aura. Nakaharap laban sa kanya, hindi ko maiwasang makaramdam ng hindi gaanong kahalagahan. Panipi. Ngumiti si Thea. Lumilitaw na mayroon na siyang ilang mga plano sa kanyang isip. Sa palagay ko siya ay may pagkakataon laban kay Magnus. Panipi. Nang makita si James ay nagsagawa ng masamang pag-akyat sa pag-akyat at ang kanyang kailanman pagtaas ng aura, si Thea ay madali. Ang kinalabasan ng labanan ay maaaring mag-swing alinman sa paraan. Sa di kalayuan, sumulyap si James pababa sa Magnus at malamig na sinabi, Magnus, nagsimula na lamang ang labanan. Gawin ang iyong paglipat. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2121. Sobrang labis ni James Sora na kahit na si Magnus ay nag-staggered paatras. Ang pagpahid ng dugo ay sumailalim sa kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay nagdilim habang siya ay sumulyap kay James. Ano ang nangyari ng biglaan? Paano nadagdagan ang kanyang aura ng labis sa isang maikling oras? Panipi. Natigilan si Magnus. Si James Sora ay napakalakas. Habang nakatayo siya sa kalagitnaan ng hangin, ang marilag na enerhiya na espiritual na enerhiya ay nagtipon sa paligid niya at nabuo ang isang malakas na larangan. Dahil mayroon kang isang nais na kamatayan, hindi ako mapipigilan. Matapos ang paunang pagkabigla, binubuo ni Magnus ang kanyang sarili. Alam niya na si James ay may mas mababang ranggo kaysa sa kanya, at dapat ay nagsagawa siya ng ilang uri ng lihim na sining. Sa kanyang pag-unawa,
Ang mga lihim na sining na nagpapataas ng lakas ay hindi magtatagal. Dahil dito, pansamantala lamang ang kondisyon ni James. Arg! Habang umuungol siya, umakyat siya sa kalangitan habang nagpapalabas ng isang malakas na aura. Inalis niya ang kanyang taybak, at ang malakas na enerhiya ng taybak ay sumabog at sinaktan ang mga mahahalagang puntos ni James. Ngumiti si James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at stomp sa wala. Kaagad, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon upang makabuo ng isang labis na presyon, na bumagsak mula sa kalangitan at sinira ang enerhiya ng taybak. Maaaring makaramdam si Magnus ng labis na presyon na nakadirekta sa kanya. Hindi makatiis sa presyon, siya ay durog at bumagsak ng labis sa lupa, na nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Ano? Lahat ay nababagabag nang makita nila ito. Sino ito? Tunay ba siyang James? Paano siya naging napakalakas? Paano niya pinamamahalaang upang talunin si Magnus na madali? Lahat ay natigilan sa lakas ni James. Kahit na si Magnus ay hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Paano ito posible? Siya ay nasa hindi paniniwala. Habang tumayo siya ng may malaking kahirapan, siya umungol, magbabayad ka para dito. Ang bingi ng dagandong ay bumagsak sa buong mga bundok, na nadiskubre ang mga ito. Wala. Ito ang kapangyarihan ng isang walang kamatayang pag-akyat, na ang tunog ng alon ay may kakayahang pagsira ng mga bundok. Maging si James ay pansamantalang hindi pinaganya ng bingi. Bago siya makapagreaksyon, si Magnus ay tumaas sa kalangitan muli at sinampal gamit ang kanyang taybak. Swish! Sa sandaling iyon, binuksan ni James ang kanyang taybak at ginanap ang diskarte sa taybak. Sophie, nagturo sa kanya. Pinagsasama ang hindi mabilang na mga diskarte sa taybak sa isa, lumitaw siya sa likuran ni Magnus. Sa isang kisap mata ng isang mata. Samantala, si Magnus ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nagbuli, at ang kanyang ekspresyon ay isa sa hindi paniniwala at pagkalito. Tumayo si James sa likuran niya, at ang primordial dragon blade na kanyang ginamit ay bloodstain. Nagyelo ang oras, at ang eksenang ito ay tumagal ng 5 buong segundo. Pagkalipas ng 5 segundo, ang dugo ay bumagsak sa leeg ni Magnus. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay decapitated, at ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa kalangitan at gumuho sa lupa, nakahiga. Walang galaw. Ang katahimikan ay napuno ng hangin habang ang lahat ay nakatitig kay James. Ang mga tagalabas ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, ngunit ang katotohanan ay nanatili na mayroon si James. Nawasak na Magnus. Si Magnus, gayunpaman, ay nasa ikatlong hagdanan ng walang kamatayang pag-akyat, samantalang si James ay mayroon. Kamakailan lamang ay nakarating sa ranggo ng Herculean. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2122. Hindi niya kami nabigo. Nang masaksihan ang eksena, isang ngiti ang sumulpot sa mukha ni Marcelo habang nagbulong siya, nagtataka ako kung ano ang pamamaraan ng paglilinang. Upang isipin na nagawa nitong madagdagan ang lakas ni James ng labis sa isang maikling oras. Panipi. Ang lahat ay pantay na natigilan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga titig ay naayos na kay James. Si James ay bumaba mula sa langit at tumungo ng tuloy-tuloy sa lupa. Pagkatapos, nagkalat siya ng sakripisyo ng pag-akyat, at ang kanyang vertebrae na nabuo gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nawala. Habang unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan, nahiga siya sa lupa na hindi gumagalaw, ang kanyang buhay na nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Madaling na lumapit si Thea sa kanya at tinulungan siya. Sinabi ni James, "Ako ay mabuti, hayaan mo lang akong magpahinga sandali." Habang nakahiga siya sa lupa, pinalaki niya ang enerhiya ng demonyo at pinabilis ang kanyang bilis ng pagpapasigla. Pagkatapos, ang ilang mga Earthlings at tagalabas ay lumapit sa kanya. Naglakad si Marcelo kay James, na ang mukha ay mapatla at kung saan ang buhay ay nakabitin sa isang thread, at tinanong, "Sigurado ka ba, James?" Ngumiti si James ng mahina at sinabing, "Siyempre ako." Pinuri siya ni Marcelo, "Gaano ka kahanga-hanga sa iyo? Si Magnus ay nasa pangatlong hagdanan ng Immortal Ascension, ngunit natalo mo siya sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng paraan, anong pamamaraan ng paglilinang ang iyong nilinang? Ito ay napakalakas na makapangyarihan." Panipi.
Sacrilegious Ascension, ay dumating ang isang tinig. Lahat ay tumalikod sa kanilang mga ulo upang makita ang isang tao sa isang itim na balabal na papalapit. Halos 20 taong gulang, mayroon siyang mahabang buhok at medyo gwapo mukhang mukha. Gayunpaman, pinalabas niya ang isang bahagyang bakas ng malevolent na enerhiya. Jace, binati siya ni Marcelo at tinanong, ano ang hindi ka nais-nais na pag-akyat? Sa sandaling iyon, ang isa pang tinig ay dumating, ang pag-akyat ng pag-akyat ay isang paraan ng paglilinang ng lagda ng primordial na banal na lahi ng ape. Lahat ay tumalikod sa kanilang mga ulo upang makita ang ibang lalaki na papalapit. Kinilala ni James ang lalaki. Siya ay si Cody Bow ng Ethos Realm. Si Jace, ang nakatatandang alagad ni Marcelo, ay sumulyap kay Cody at sinabing, hindi masama, alam mo kahit nanilinang ni James ang primordial na paraan ng paglilinang ng lagda ng primordial na lahi ng lahi. Tiningnan ni Cody si Jace at sinabi na nakangiting, gayon din, alam mo rin na nilinang ni James ang pag-akyat ng sakripisyo. Kahit na tiningnan ni Cody si Jace na may isang binubuo na ekspresyon sa kanyang mukha, lihim siyang natigilan. Bilang ang sekta na pinasasalamatan niya ay isang maimpluwensyang isa, natural lamang na narinig niya. Sacrilegious Ascension. Gayunpaman, sino ang tao sa harap niya at paano niya ito nalaman? Si James, na nakahiga sa lupa, ay nagulat din. He expected Cody to know about Sacrilegious Ascension. However, he did not anticipate that Marcello's senior disciple would be equally knowledgeable. Habang ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na gumaling, bumangon siya ng may kahirapan at umupo sa lupa, na nagsasabing nakangiti, sige ngayon, tama ako, lahat. Ngayon, umalis ka at ibalik mo ako ng kapayapaan. Panipi. Tiningnan ni Cody ang nasugatan na si James at sinabing, ito ang aking pag-unawa na kahit na ang banal na lahi ng ape ay nahihirapan sa pamamaraang ito ng paglilinang. Hindi ko inaasahan na ikaw ay may kakayahang makamit ang gayong pag-asa. Dahil nais mong magpahinga, aalis ako. Magkita ulit tayo ng ibang araw. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Bagaman marami pang nakapalibot na si James, hindi sila naglakas loob na lumapit sa kanya. Sinulyapan ni Jay si James at sinabi ng may ngiti, hindi masama, na ang pisikal na katawan mo ay tunay na kahanga-hanga. Matapos siyang magsalita, sumabog siya sa isang pil ng pagtawa at lumingon. Di nagtagal, ang iba pang mga tagalabas ay unti-unting naiwan. Ang kinalabasan ng labanan ay nagulat sa lahat. Walang naisip na makakaalis si James kay Magnus sa isang solong paglipat. Ito ay simpleng hindi makapaniwala. Natigilan ng lakas ni James ang lahat, kasama na si Marcelo. Sa kanyang palagay, maaaring makipagkumpetensya si James para sa Providence na nagawa ng unang kapahamakan kung ang kanyang ranggo ay tumaas pa. Hindi ngayon, gayunpaman. Bagaman pinamamahalaan ni James na puksain si Magnus, ang kanyang lakas ay malayo pa rin sa tunay na makapangyarihang mga tagalabas. Si James, sa kabilang banda, ay ngumiti ng mahina. Providence. Naisip niya ito dati. Bukod, binigyan siya ng tagapag-alaga ng mahigpit na mga utos upang sakupin ang patunay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, alam niya na kulang pa rin siya sa lakas. Kahit na nilinang niya ang pag-akyat ng sakripisyo, malapit na imposible na sakupin ang patunay para sa kanyang sarili sa kanyang kasalukuyang lakas. Ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay ang paglilinang ng masigasig at dagdagan ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon. Magpahinga ng maayos, aalisin ko. Pagkatapos, lumingon si Marcelo na umalis sa kanyang entourage. Unti-unting naiwan ang mga tagalabas. Di nagtagal, ang mga lupa lamang ang nanatili. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa at pinagaling ang kanyang mga pinsala. 30 minuto ang lumipas, tumayo siya. Madaling tinulungan siya ni Thea. Binawi ni James ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, mabuti ako. Si Marcelo, sa kabilang banda, ay ngumiti kay James, na nagsasabing, hindi masama, ang iyong lakas ay nadagdagan ng mga lips at hangganan. Kung nadaragdagan mo pa ang iyong ranggo, magkakaroon ka ng shot sa pakikipagkompetensya para sa Providence. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2123. Umupo si James sa lupa at pinagaling ang kanyang mga pinsala. Samantala, ang mga lupa ay nagtipon upang talakayin.
ang lakas ni James at ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang ginanap. Ang ilan ay nag-post kay James ng ilang mga katanungan, kung saan ngumiti si James ng mahina at nanatiling tahimik. Di nagtagal, ang isa pang 30 minuto ay lumipas, at si James' shattered vertebrae ay nakuhang muli. Ganito ang bilis ng pagpapasigla ng kanyang pisikal na katawan. Kahit na ang lahi ng banal na ape ay nangangailangan ng isang mahabang panahon upang ganap na mapasigla pagkatapos ng pagsasagawa ng masamang pag-akyat. Si James, sa kabilang dako, kamay, kailangan lamang ng 30 minuto. Pagkatapos, tumayo siya at binati ang mga lupa, Lolo, Lord Omniscient. Magaling ka. Tinapik ni Langston ang balikat ni James at sinabing, talagang ipinagmamalaki mo ang Earth. Matapos ang labanan na ito, walang sino man ang maglakas loob na tumingin sa amin sa mga lupa. Panipi. Tinanong ni Thomas, James, ano ang pamamaraan ng paglilinang na iyon? Paano nadagdagan ang iyong lakas ng labis sa isang maikling oras? Panipi. Ngumiti si James at sinabing, maswerte lang ako, iyon lang. Sige ngayon, dapat akong bumalik sa Wormstead sa lalong madaling panahon. Panipi. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Thea at lumingon. Di nagtagal, wala na silang paningin sa mga lupa. Sa labas ng Mount Bane, sina James at Thea ay naglalakad ng magkatabi nang sumulyap sa kanya si Thea at tinanong, Darling, ano ang pamamaraan ng paglilinang na iyon? Sinagot siya ni James ng isang ngiti sa kanyang mukha, na nagsasabing, ito ay isang paraan ng paglilinang ng lagda na nilinang ko sa langit na paninirahan. Sa nakaraang buwan, nagtatanim ako sa loob ng silid ng oras. Kahit na isang buwan lamang ang lumipas sa labas ng mundo, nagtatanim ako sa loob ng 7 taon at kalahati. Panipi. MHM. Tumango si Thea. Alam niya na nagmamay-ari si James ng celestial na tirahan at mayroong 1 oras ng silid sa loob. Ang dalawa ay nagmadali na umalis sa Mount Bane. Di nagtagal, nakarating sila sa Wormstead, kasalukuyang pinakaligtas na bansa sa mundo. Iyon ay dahil ang Black Dragon Army ay binubuo ng mga martial artist. Bagaman mahina sila, na ang karamihan sa kanila ay una ranggo ng martial artist, maaari nilang harapin ang mga mutated na hayop na maayos lamang sa tulong ng mataas na armas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2124. Sa ilalim ng proteksyon ng Black Dragon Army, ligtas si Wormstead. Bukod, bilang paghahanda para sa Apocalypse, ang Wormstead ay nagkaroon ng isang serye ng mga hakbang sa pag-iingat. Dahil dito, ang bansa ay ang nagdusa ng hindi bababa sa mga nasawi mula sa pagsiklab ng unang kalamidad. Sa ngayon, nagkaroon ng gutom at kahirapan sa buong mundo. Mga bansang may limitado. Ang mga reserbang pagkain ay natagpuan ang kanilang sarili sa bingit ng pagbagsak habang ang populasyon ay nagsimulang kumuha ng mga bagay sa kanilang sariling mga kamay sa pamamagitan ng paggamit ng marahas na aktibidad. Maraming mga bansa ang walang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang matigas na tindig, na kinausaw ang lahat na lumikha ng mga kaguluhan. Sa anumang kaso, ang mundo ay nahulog sa pagkabagabag. Bukod sa Wormstead, ang ilan pang mga bansa ay nanatiling medyo mapayapa, nakasama sina Sol, Jepira, Takrias, Lothian, at ilang iba pa. Sa pagbabalik sa Wormstead, ipinaliwanag ni Thea ang kasalukuyang sitwasyon kay James. Pagdating sa Wormstead, dumiretso sila sa palasyo. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at sinabi, sa nakalipas na ilang taon, ang mga bansang tulad ni Sol, Wormstead, Jepira, Takrias, at Lothian ay nakakuha at nag-iikot ng mga reserbang pagkain bilang paghahanda sa Apocalypse. Tulad nito, sa kasalukuyang sandali, halos 80% ng lahat ng mga reserba sa pagkain ay puro sa ilang mga bansa lamang. Panipi. Habang ang taggutom ay lumusot sa buong mundo, ang ilang mga bansa ay may natitirang halaga ng mga reserbang pagkain. Dahil dito, hiniling nila sa amin na magpadala sa kanila ng tulong. Panipi. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni James ay naging mabagsik. Hindi niya inaasahan na ang unang kalamidad ay magiging isang natural na sakuna. Hindi niya inaasahan na ang itim na ulan ay haantong sa pagkabigo ng ani at ang kontaminasyon ng lupa. Pumasok ang dalawa sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Sa sandaling iyon, maraming tao ang natipon doon. Sa pangunguna ay ang Blythe King, Henry, Quincy,
at iba pa ng Wormstead, samantalang sa likuran. Sila ang pinuno ng ilang mga bansa. Sa pagbabalik ni na James at Thea, agad silang tumayo. Dumiretso si James para sa pangunahing upuan. Lumapit si Quincy sa kanya at mamulong, sila ay mga kinatawan ng mga bansa na nakaranas ng taggutom. Dumating sila rito upang maghanap ng tulong, umaasa na ibibigay ni Wormstead ang ilan sa aming mga reserbang pagkain upang ma-weather ang bagyo. Kudlit. Maikling inilarawan ni Quincy ang sitwasyon sa kanya. Lumingon si James upang tumingin sa mga kinatawan, na lahat ay nakatingin sa kanya na humihiling. Nawala si James sa pagmumuni-muni. Bagaman si Wormstead ay nag-iikot ng mga reserbang pagkain sa mga nakaraang taon, sapat lamang ang mga ito upang magtagal ng ilang taon. Ang iyong kamahalan, mangyaring magpadala sa amin ng tulong. Ang aking bansa, na may populasyon na 10 milyon, ay binawian ng pagkain sa loob ng maraming araw. Habang nagsasalita kami, ang mga katawan ay nakasalansan sa mga kalye. Panipi. Ito ay isang pandaigdigang krisis. Bilang isang superpower at isang bansa na itinatag upang makitungo sa apocalypse, inaasahan namin na manguna ang Wormstead sa pangunguna sa amin sa kasalukuyang krisis. Panipi. Nagsalita ang iba pang mga kinatawan. Sa nakalipas na ilang taon, si James ay pinaglaruan at pinayuhan dahil sa pagtatatag ng Wormstead sa Southern Plains. Gayunpaman, habang papalapit ang apocalypse at habang napatay niya ang mga tagalabas ng paulit-ulit, alam ng mundo ngayon ang kanyang matuwid at nakakagulat na kasisiglang layunin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga maliliit na bansang ito na nabak sa isang sulok ay humingi ng tawad kay Wormstead na magpadala sa kanila ng tulong. Naglakad si Thea kay James at umupo sa tabi niya, bumubulong, ngayon na nahawahan ang lupa, hindi namin mapapalitan kung ano ang limitadong mga reserbang pagkain na mayroon tayo. Ano ang dapat gawin ng mga tao ng Wormstead kung ibigay mo ang mga reserba sa pagkain sa kanila? Habang mabilis na umuunlad ang Wormstead sa mga nakaraang taon, mayroon kaming populasyon na halos 300 milyon. Panipi. Alam ko. Tumanggo si James at sinabing, ngunit hindi lang ako makakaupo. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi, mangyaring magpahinga ng madali. Dahil ito ay isang pandaigdigang krisis, dapat nating magtulungan ang mga tao at pagtagumpayan ang paghihirap na ito. Bibigyan ko ng order na ipadala ang aming mga reserba sa pagkain sa buong mundo upang mabuhay ang lahat. Panipi. Salamat, ang iyong kamahalan. Mabuhay ang iyong kamahalan. Dapat kang ipadala dito ng kalangitan upang iligtas kami. Mabuhay ang iyong kamahalan. Ang lahat ng mga kinatawan ay tumayo, hindi makontrol ang kanilang emosyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2125. Balita ng desisyon ni James na magpadala ng tulong sa pagkain sa buong mundo na kumalat tulad ng wildfire. Sa Martial Art Forum, pinaplano ni James na ibahagi ang mga reserba ng pagkain ng Wormstead upang makatipid ng ilang maliit na mahihirap na bansa. Ano ang punto? Ang mga poppers na ito ay mamamatay pa rin. Dapat nating ay save ang pagkain para sa ating sarili. Panipi. Oo, ano ang punto? Walang sino man ang maaaring magtagal sa apocalypse na ito. Panipi. Marami ang tinalakay. Di nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita sa buong mundo. Ang Wormstead ay isang magandang lugar upang manirahan. Kapag si Wormstead ay nasa mga unang yugto ng pag-unlad ng ilang taon na ang nakalilipas, inanyayahan nila ang mga tao mula sa buong mundo upang lumipat doon. Kung alam kong mangyayari ang apocalypse, matagal na akong lumipat doon. Panipi. Ano ang isang kahihiyan kahit na, halos imposible na lumipat doon ngayon. Tulad ng Wormstead na ngayon ang pinakaligtas na bansa sa mundo, maraming tao ang nagnanais na lumipat doon. Kasabay nito, marami sa mga matatandang awtoridad ng Wormstead ang nagtipon sa Wormstead Palace. Sabik na sinabi ni Quincy, hindi ito maaaring magpatuloy. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming pagkain, naubos namin ang 1/3 ng aming buong reserba kapag nagsimula na lamang ang kalamidad. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Panipi. Tumingin siya kay James. Nakasuot ng isang mabangis na ekspresyon, dahan daw ang sinabi ni James, dapat itong nasa paligid ng oras ng pag-aani sa mundo. Gayunpaman, habang nahawahan ang lupa ngayon, nabigo ang mga pananim. Dapat nating itakda ang aming mga tanawin sa mga selyadong realms.
Panipi. Naririnig ito, tiningnan ni Thea si James at tinanong, ano ang ibig mong sabihin doon, Sinta? Maaari ba? MHM. Tumanggo si James at sinabing, right now, mayroon kaming dalawang paraan upang malutas ang problema. Isa, pinapabilis natin ang pag-unlad ng ating paglilinang sa mundo at ginagawa ang bawat magtatanam ng isang tao. Ang isang magsasaka ay gumagamit ng enerhiya na espiritual na enerhiya upang muling maglagay ng enerhiya, at sa gayon hindi nila kailangan ng maraming dami ng pagkain. Dalawa, kailangan nating maghanap ng paraan upang makakuha ng mas maraming pagkain at magsikap na gawin ang bawat earthlang isang magsasaka sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, ang aming mga reserbang pagkain ay hindi magagawang mapanatili tayo sa mahabang panahon. Ang tanging pagpipilian na mayroon tayo ay ang magtungo sa mga selyadong realms at maghanap ng pagkain. Panipi. Ang pagsusuot ng isang solemn na expression, sinabi ni Thea, ngunit ang mga magsasaka lamang mula sa mga selyadong real ay dumating sa lupa, hindi sa iba pang paraan. May kilala ako na maaaring dalhin ako sa mga selyadong realms, sabi ni James. Si Marcelo ng Demon Race ay nasa isip. Bagaman hindi niya alam kung sino si Marcelo, halos nahulaan ni James na siya ay isang individual na may mataas na katayuan. Dahil dito, tiyak na maaari niyang dalhin siya sa mga selyadong realms. Ito ay naayos, pagkatapos. Tumayo si James at tiningnan si Thea, na nagsasabing, Thea, dapat kang manatili sa Wormstead at bantayan ang lugar na ito. Pupunta ako sa Mount Bane upang hanapin si Marcelo at hilingin sa kanya na dalhin ako sa mga selyadong realms. Makakakuha ako ng paraan upang masecure ang sapat na pagkain para sa lahat sa mundo at makarating sa kasalukuyang krisis. Panipi. Habang siya ay may tirahan na langit, maaari siyang magdala ng mas maraming pagkain kung kinakailangan. Nag-aalala, sinabi ni Thea, mag-ingat ka, tama. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Tumanggo siya. Matapos sabihin ang kanyang palm, lumingon si James, patungo sa Mount Bane. Di nagtagal, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Bago siya lumapit sa Mount Bane, nakatagpo siya ng isang pamilyar na mukha. Isang binata ang nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa bato. Siya ay Callan Maverick. Hoy, Callan. Lumakad si James sa kanya at binati siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2126. Si Callan, na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa, ay nagbukas ng kanyang mga mata. Nang makita si James, maligaya siyang ngumiti at sinabing, James, naisip kong bumalik ka sa Wormstead. Bakit ka bumalik sa Mount Bane? Panipi. Tiningnan siya ni James at sinabing, ikaw ay nakapaloob sa espiritual na enerhiya kapag nagtatanim. Sa palagay ko dapat ay natagpuan mo ang iyong paraan ng paglilinang. Panipi. Oo, bumantong hininga si Callan at sinabing, maraming taon na. Sa huli, natagpuan ko sa wakas ang aking sariling landas. Naaalala ko noon na ikaw ay simpleng brat sa aking mga mata. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang taon, pinamamahalaang mong maging napakalakas, habang nanatiling hindi ako stagnant. Sa wakas, natagpuan ko ang aking sariling landas at tumawid sa ika-9 na ranggo. Panipi. Nakangiting sinabi ni James, napakaganda na nagawa mong tumawid sa ika-9 na ranggo. Tandaan, isang hakbang ng paisa-isa. Bagaman nagbago ang kapaligiran, maraming benepisyo ito para sa martial artist at mga magsasaka sa kabuuan. Hindi bababa sa mayroon kaming isang kasaganaan ng enerhiya ng espiritual na Empyrean ngayon. Panipi. Ang natural na sakuna ay nagpapabilis sa proseso ng ebolusyon ng mga tao. Dahil ang mahina ay itinapon, tanging ang malakas ay nanatili. Kahit na ang kapaligiran ay nagalit sa mga ordinaryong tao, ito ay isang pagpapala na magkaila para sa mga martial artist at mga magsasaka. Sa pamamagitan ng paraan, bakit ka napunta sa Mount Bane? Tumingin si Callan kay James at nagtanong. Umupo si James sa isang bato at binigyan siya ng isang sigarilyo habang isinalaysay niya ang kadena ng mga kaganapan na nagbukas. Bumantong hininga si Callan, tunay kang isang pagpapala sa mundo. Ngumiti si James at sinabing, sige, hindi na kita mag-abala pa. Pupunta ako sa Bane City ng sabay-sabay. Panipi. Pumunta, kung gayon. Binawi ni Callan ang kanyang kamay ng bahagya. Tumayo si James at tumalikod. Di nagtagal,
nakarating siya sa Bane City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2127 si James ay talagang nasakop sa katotohanan na si Marcelo ay isang babae. Nang una niyang makita siya, nabihag na siya ng kanyang napakarilag na hitsura. Pagkatapos, naalala niya na tinanong ang kanyang sarili kung paano sa mundo ay maaaring magkaroon ng isang magandang tao. Gayunpaman, hindi niya natuklasan ang bagay na ito. Sa ngayon, nagulat lang siya sa pag-alam na siya ay isang babae. Hindi alintana, hindi mahalaga sa kanya ang kasarian ngayon. Ang nag-iisang taong makakatulong sa kanya ay si Marcelo. Napanganginig si Marcelo, may bagay ba? Pagkatapos, gumawa siya ng isang kilos ng beckoning at sinabing, hayaan ang paglipat sa ibang lugar, hindi ba? Pagkatapos, dumiretso siya ng diretso, habang si James ay sumunod sa likuran. Sa ilalim ng kanyang patnubay, nagpatuloy sila sa Bane City at nakarating sa isang marilag na tirahan. Ang Bane City ay kasalukuyang walang lupain ng tao. Kasunod ng pagdating ng mga tagalabas, halos lahat, natipon sa Bane City. Tulad nito, mahirap makakuha ng isang pribadong tirahan doon. Ang pagmamay-ari ng isang pribadong tirahan ay hindi lamang isang simbolo ng prestihiyo kundi pati na rin ng lakas. Ang mga gwardya ng tirahan ay lumuhad kaagad nang makita si Marcelo. Tulad ng kung sanay na siya dito, hindi pinansin ni Marcelo ang mga ito at simpleng lumakad kasama si James. Nang pumasok sila, isang tao ang lumakad sa kanila. Nakasuot ng itim na balabal, medyo gwapo mukhang-mukha at pinalabas ang mga masasamang vibes. Tumingin siya kay Marcelo na humahawak sa braso ni James. Nang makita ang lalaki, agad na pinakawala ni Marcelo ang kanyang pagkakahawak at binati siya, Jace. Ang tao sa harap nila ay si Jace, isa sa mga pinakamahuhusay na magsasaka ng kanyang henerasyon sa demonyong kaharian. Kasama ni Miles Nemo, itinuturing silang dalawang henyo. Tumanggo si Jace at sinulyapan si James habang naglalakad siya sa kanya. Sa isang sulyap ng isang mata, lumakad si Marcelo at tiningnan si Jace, na nagtanong, ano ang sinusubukan mong gawin? Ngumiti si Jace ng mahina at sinabing, huwag kalimutan ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan, si Marcelo. Kung ang salita ng fraternizing na may isang Earthling ay kumakalat sa demonyong kaharian, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan. Panipi. Wala sa iyong pag-aalala. Kinuha ni Marcelo ang kilay niya at sinabing, inaalam ko na si Master ng maaga. Naririnig ito, natahimik si Jace. Pagkatapos, sinulyapan niya si James bago tumalikod. Huminga ng hininga si Marcelo at sinabing, huwag mo itong dalhin sa puso. Si Jace ay palaging mayabang at walang kabuluhan. Panipi. Hindi naapektuhan si James. Gayunpaman, naiintriga siya ni Jace. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang sabihin na nagsagawa siya ng masamang pag-akyat. Tinanong niya, narinig ko na siya ang iyong senior. Oo, sabi ni Marcelo. Tanong ni James, malakas ba siya? Tumahimik sandali si Marcelo bago sabihin, paano ko ito may lalagay? Isa siya sa pinakamahina sa demonyong kaharian. Gayunpaman, kung ihahambing sa kanyang mga kapantay, tiyak na lumabas siya sa tuktok. 20 taong gulang lamang siya, ngunit tumawid na siya sa ranggo ng mage at nakakuha ng pananaw sa Yogacara. Tulad ng kung aling yugto siya ngayon, wala akong ideya. Panipi. Tiningnan niya si James at sinabi, kabilang sa mga magsasaka ng 3,000 selyadong realidad, si Jace ay tiyak na nasa top 5. Bagaman kaunti ang nalalaman ni Marcelo tungkol sa iba pang mga magsasaka, tiwala siya sa lakas ni Jace. Nang marinig ito, huminga ng malalim si James. Ang Mage Rango. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2128 ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Jace ay napakalaki. Sa ngayon, siya ay nasa ranggo lamang ng Herculean. Sa itaas ng ranggo ng Herculean ay ang walang kamatayang ranggo ng pag-akyat, na mayroong 9 na hagdan upang umakyat. Upang maabot ang ranggo ng Mage, ang isa ay kailangang umakyat sa lahat ng 9 na hagdan ng walang kamatayang ranggo ng pag-akyat. Ang ranggo ni James ay sobrang mahina. Ngumiti si Marcelo at sinabing, sa totoo lang, malakas ka rin. Hindi ka talaga nakatanim ng marami, samantalang si Jace, sa kabilang banda, ay nakatanim mula pa noong bata pa. Bukod,
mayroon siyang isang nangungunang master na nag-aalok sa kanya ng gabay. Inihiwalay ni James ang kanyang mga saloobin. Tinanong ni Marcelo, sa pamamagitan ng paraan, bakit ka naghanap sa akin? Sinabi ni James, narito ang kaso ng Earth ay nahulog sa isang krisis dahil sa natural na sakuna, nagdala ng unang kalamidad, at kasalukuyang kami ay mababa sa mga reserbang pagkain. Batay sa aking mga kalkulasyon, ang Earth ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon bago maging isang mundo ng paglilinang. Bago iyon, kailangan nating makakuha ng sapat na pagkain upang ma-weather ang bagyo. Gayunpaman, mababa kami sa mga supply ng pagkain sa ngayon. Pumunta ako dito ngayon upang humiling ng iyong tulong sa pagpapadala sa akin sa mga selyadong realms. Plano kong magtungo doon at magtipon ng ilang pagkain upang matulungan ang aking mga tao na malampasan ang paghihirap. Panipi. Si Marcelo ay nakikinig ng mabuti. Nang marinig ito, sumimangot siya. Ang selyo ay hindi pa mailalabas, kaya maaaring medyo mahirap para sa iyo na magtungo sa mga selyadong realms. Tiningnan siya ni James na humingi ng tawad at tinanong, mangyaring sabihin sa akin, mayroon bang paraan upang magtungo doon? Well, mayroong isang paraan. Kudlit. Maulap ang mga mata ni Marcelo habang tinitingnan niya si James at sinabing, mayroon akong isang kayamanan na nagpapahintulot sa iyo na maglakad sa selyo hanggat gusto mo. Gayunpaman, ito ay isang kayamanan ng lahi ng demonyo. Ako ay nasa malalim na problema kung ang aking pamilya ay natutunan tungkol dito. Panipi. Naririnig ito, ibinigay ni James ang kanyang katiyakan at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa isang kaluluwa. Kapag nakuha ko ang aking mga kamay sa mga supply ng pagkain, babalik ako kaagad at ibabalik sa iyo ang kayamanan. Panipi. Matapos ang ilang pagmumuni-muni, kinuha ni Marcelo ang isang puting perlas mula sa kanyang bulsa. Ang perlas ay ang laki ng isang kamao, at mayroong ilang mahiwagang inskripsyon na sumayaw tungkol sa loob. Tanong ni James, nalilito, ano ito? Ipinaliwanag ni Marcelo, ito ay isang nether pearl, isang hindi mabibili na kayamanan ng lahi ng demonyo na naglalaman ng nakasisindak na kapangyarihan. Ang nether pearl ay may kakayahang pigilan ang kapangyarihan ng selyo, sa gayon pinapayagan kang maglakbay ng ligtas sa mga selyadong larangan. Panipi. Pagkatapos, ibinigay niya ang nether pearl kay James. Maaari mong buhayin ang perlas sa pamamagitan ng pagtawag ng enerhiya ng demonyo, isang bagay na mayroon kang isang kasaganaan ng. Salamat. Kinuha ni James ang nether pearl. Sa sandaling nakipag-ugnay siya sa perlas, bigla itong nag-agzod ng isang itim na aura. Si James, sa kabilang banda, ay maaaring makaramdam ng isang pamilyar. Nanatiling tahimik si Marcelo nang makita ito. Sa halip, tinanong niya, kailan ka magsisimula sa iyong paglalakbay? Sinabi ni James, ngayon. Sinabi niya, maging bantay ka sa lahat ng oras. Ang mga selyadong realms ay puno ng mga makapangyarihang magsasaka ang mga kagustuhan na hindi mo pa nakikita sa mundo. Bagaman ang mga magsasaka dito sa mundo ay malakas, sila ay walang iba kundi ang hindi gaanong kahalagahan sa mga selyadong realms. Sa pamamagitan ng paraan, bilang isang hindi mabibili na kayamanan, ang nether pearl ay may kakayahang dalhin ka sa isang selyadong kaharian na pinakaangkop para sa iyo. Bumalik sa lalong madaling panahon, dahil malapit nang lumitaw ang Providence. Maaari kang mahina, ngunit pinipili ng Providence ang may-ari nito. Hindi ito batay sa lakas ngunit sa halip kapalaran. Panipi. Sinabi ni James, salamat sa lahat, Marcelo. Naaalala ko ang ginawa mo para sa akin. Paalam, magkikita tayo muli. Panipi. Pumunta na. Inihayag ni Marcelo ang kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2129. Alam ni James na tiyak na magkakaroon ng paraan si Marcelo sa paligid ng mga bagay, at tama siya. Matapos matanggap ang hindi mabibili na nether pearl ng lahi ng demonyo, umalis siya sa Bane City. Ngayon, kailangan niyang magtungo sa mga selyadong larangan kaagad at may secure ang sapat na mga supply ng pagkain upang ang mga tao sa mundo ay makakaligtas. Pumasok siya sa isang malinis na kagubatan na malapit sa Mount Bane at tumayo sa isang puno ng 100 metro ang taas, na nakatingin sa kalangitan. Nandoon pa rin ang fissure sa kalangitan. Alam ni James na ito ang daanan sa mga selyadong realms. Kapag siya ay dumaan sa fissure,
Papasok siya sa mga selyadong larangan. Nagtataka ako kung ano ang magiging hitsura ng mga selyadong realms. Naintriga siya. Hawak ang nether pearl sa kanyang kamay, tinawag niya ang enerhiya ng demonyo at inalis ang mga ito sa loob ng perlas. Sa sandaling iyon, ang perlas ay naging itim, at maaari siyang makaramdam ng koneksyon sa. Ang nether pearl ay tulad ng isang high-end na mobile gadget, kung saan makakakita siya ng maraming mga pag-andar. Nagkaroon din ng random na impormasyon na naitala sa loob ng perlas. Ito ay impormasyon tungkol sa mga selyadong realms. Matapos maitala ang mga kinakailangan ni James, automatikong napili ng Pearl ang isang selyadong kaharian na pinakaangkop para sa kanya. Gaano ka, Jose? Hindi makapaniwala si James sa kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil nakita niya ang mga hindi makapaniwalang mga bagay tulad ng Celestial Abode, ang mga pag-andar ng Nether Pearl ay nagulat lamang sa kanya. Matapos suriin ang impormasyong ibinigay sa kanya ng perlas, pinili ni James ang isang mundo na tinatawag na Land of Tabal. Ipinakilala ng Nether Pearl ang Land of Tabal, na kung saan ay isa sa 3,000 selyadong realms. Ang lupain ng Tabal ay nasa mas mababang mga ranks ng hierarchy, na nangangahulugang ang mga magsasaka doon ay katamtaman lamang na malakas. Bukod, ang lugar ay mayroon lamang isang bituin sa index ng panganib. Ito ang perpektong lugar para kay James. Hanggat hindi siya lumibot na nagpapahirap sa mga bagay para sa kanyang sarili, alam niya na tiyak na magiging ligtas siya. Ang Land of Tabal, kung gayon. Pinili ni James ang kanyang lokasyon. Sa sandaling iyon, ang Nether Pearl ay nagpalabas ng isang itim na aura na sumakop sa kanyang katawan, hinihimok siya sa hangin at pumapasok sa fissure sa kalangitan. Sa sandaling pumasok siya sa fissure, maramdaman ni James ang kanyang ulo na umiikot. Tumagal ito ng humigit kumulang 10 segundo. Pagkaraan ng 10 segundo, ang lahat ay bumalik sa normal, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Bago siya ay isang kanyan na may matarik na bangin sa magkabilang panig. Inscan ni James ang kanyang paligid. Ang araw ay malapit nang lumubog sa ilalim ng abot tanaw. Mukhang ang lugar na ito ay hindi naiiba sa Earth. Mayroon pa itong araw, bulong ni James. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga hakbang pasulong. Plano niyang iwanan ang lugar na ito at makahanap ng isang lugar ng tirahan bago maghanap ng pagkain. Mayroong 2 paraan para ma-secure niya ang mga kinakailangang supply ng pagkain. Isa, magiging kaibigan niya ang mga makapangyarihang figure ng lupain ng Tabal at matatandang awtoridad ng ilang mga bansa dito at hilingin sa kanila ang pagkain. 2, siya ay gagawa lamang ng karahasan. Bago dumating sa lugar na ito, mayroon siyang isang magaspang na pag-unawa sa lugar na ito. Ang lupain ng Tabal ay hindi isang mapanganib na lugar para sa kanya. Siya ay may napakalaking lakas na vis-a-vis ang mga taong nakatira dito, upang madali siyang lumayo sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan. Gayunpaman, hindi niya nais na gumawa ng anumang masasamang gawa. Kaya, nagpasya siya sa unang pagpipilian. Ngayon, kailangan niyang makipagkaibigan sa mga makapangyarihang figure sa lupain ng Tabal at ang mga nakatatandang awtoridad ng ilang mga bansa dito upang hilingin sa kanila ang pagkain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2130 ang gabi ay bumaba sa lupain ng Tabal habang ang mga bituin ay nag-iilaw sa pitch black sky. Matapos umalis si James sa kanyan, pumasok siya sa isang malinis na kagubatan. Habang hindi siya nagmamadali sa sandaling ito, huminto siya at gumawa ng isang apoy bago magpahinga. Tulad ng alam niya tungkol sa mundong ito, nagpasya siyang laban sa paghahanap ng dilim at binalak na gawin ang kanyang susunod na kurso ng aksyon bukas ng umaga. Sa kagubatan, hinabol niya ang isang hayop at inihaw ang karne sa apoy. Ang amoy ng karne ay pagtutubog ng bibig. Sa pagtingin sa karne sa harap niya, dinilaan ni James ang kanyang mga labi sa kasiyahan. Matapos kumuha ng sniff, kumuha siya ng isang kagat ng inihaw na karne. Kaagad, ang nakakaakit na amoy ng karne ay napuno ng hangin. Tulad ng siya ay nasa gitna ng pagkakaroon ng kanyang pagkain. Clank! Ang tunog ng pakikipaglaban ay maaaring marinig sa malayo. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng mga nagmamadaling yapak. Agad na, lumusot ang kanyang mga kilay, lumitaw si James sa isang puno sa isang mata ng mata at naskan ang kanyang paligid. Pagkatapos, nakita niya ang isang mabangis na labanan na nagaganap sa malayo.
Ang ilang mga kalalakihan sa itim na damit at may suot na itim na mask ay nakikipaglaban sa isang pangkat ng mga mandirigma na nakasuot ng sandata. Basahin ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 2130. Malakas ang labanan. Ang mga mandirigma na nakasuot ng sandata na dahan-daang nawalan ng lupa ay pinatay. Nagkaroon din ng isang babaeng nakasuot ng puting damit sa gitna ng mga mandirigma na nakasuot ng sandata. May hawak na isang taybak at exuding energy ng taybak, patuloy siyang bumagsak sa mga papasok na kalaban. Gayunpaman, bagaman siya ay malakas, ang mga kalaban ay may higit na mahusay na mga numero. Dahil dito, nakaranas siya ng pinsala, at ang kanyang damit ay may stain ng dugo. Malinaw na nasaksihan ni James ang buong eksena. Ang bilang ng mga mandirigma na nakasuot ng sandata ay dahan-daang lumabo sa halos 100 mula sa orihinal na daan. Samantala, ang babae sa isang puting damit ay protektado sa lahat ng panig ng mga mandirigma. Mayroong tungkol sa 300 mga magsasaka na may suot na itim na damit na nakapaligid sa kanila. Ang isang tao na nakasuot ng pulang maskara ay lumakad sa kanila at nagsalita sa isang mabagsik na tinig, "Ang iyong kataas-taasan, ibigay ang bagay at maaari kang mamatay sa iyong katawan na buo. Makikipaglaban ako sa kamatayan." Ang isang mandirigma ay umungol at sinisingil sa magsasaka. Gayunpaman, bago pa man niya makalapit sa lalaki, isang alon ng enerhiya ng taybak na tinadtad ng hangin at hiniwa siya sa kalahati. Ang babae ay nasa isang masamang estado. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at may mga bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang sinabi niya ng malamig, "Pangarap. I save ang iyong hininga at magpatuloy na. Panipi." "Hahaha." Tumawa ang lalaki ng malamig, "Mag-isip ulit, ang iyong kataas-taasan. Ikaw ay isang prinsesa at ang pinakamagandang babae sa lahat ng imperyo ng Tabal. Hindi mo maintindihan kung gaano karaming mga lalaki ang nagnanasa sa iyong katawan. Gaano katagal sa palagay mo maaari kang magtagal laban sa aking 300 lalaki. Panipi." Guayu. Ang mukha ng babae ay nagkakasundo sa galit. May hawak na tibak sa kanyang kamay, ang lalaki sa isang pulang maskara ay lumakad papunta sa babae. Samantala, ang babae ay mayroon lamang 100 mandirigma sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay naging mabagsik habang mahigpit na pinapalakpakan ang kanyang tibak. Nakita ni James ang lahat mula sa puno. Siya ba ay isang prinsesa? Dumating si James sa lupain ng Tabal upang maghanap ng pagkain upang ang mga tao sa mundo ay maaaring tumagal sa unang kapahamakan. Sa kanyang palagay, kailangan niyang makipagkaibigan sa ilang mga makapangyarihang figure. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makatagpo ng isang prinsesa sa kanyang unang araw dito. "Siguro makakakuha ako ng pagkain pagkatapos mailigtas siya," bulong niya. Sa pag-iisip na iyon, tumalon siya mula sa puno at tumungol ng tuloy-tuloy sa lupa bago ang prinsesa. Nakakakita ito, ang mga kalalakihan sa itim na damit ay walang malay na gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. "Sino ka?" Nag-alarma, ang tao sa isang pulang maskara ay nagsabi, "Ito ang negosyo ng Dark Keep. Manatili sa labas nito." Panipi.